Gabi na nung dumating ang magkapatid na Anita at Nitoy sa bahay na kanilang lola sa Guimaras. Galing pa sila sa Maynila. Kinailangan nilang lumuwas dahil sa magulong buhay nila sa Maynila. Ang kanilang ama kasi ay sangkot sa bentahan ng iligal na droga at nasa alanganin ang buhay. Ang kanilang ina naman ay pinaghahanap ng mga pulis dahil sa kasong estafa. Kaya naman bilang nakatatandang kapatid ay nagdesisyon ng dalaga. Bago pa sila madamay at mapag-initan ng mga nakasakay sa motor, gumawa na siya ng paraan para makarating sa poder ng kanilang lola Alinda. Diyos ko, buti naman at nakarating na kayo. Kanina pa ako nag-aalala na baka nagkandaligaw-ligaw na kayo. Halika kayo, pumasok kayo dito sa loob. Pagkababa ng mga gamit, Ikwento mo nga sa akin, Anita, kung ano nangyari sa papa at mama mo. Hindi kasi kumpleto ang kwento mo sa text eh. Si papa sa droga, si mama naman may itinakbong pera ng ibang tao. Ay Diyos ko naman, ano ba nangyari dyan sa mga magulang mong yan? Eto si Tanoy, hindi na talaga nagbago ang buhay. Nakalaya na noon, bumalik na naman pala sa ganyang gawain. Lola, ayos na ba talaga na dito na muna kami titira? Abay, bakit naman hindi? Mga apo ko kayo. Buti pa nga kayo, kilala pa ako eh, yung iba kong apo. Nagkatrabaho lang eh, hindi na nakaalala. Maraming salamat po, Lola. Wala na kasi talaga kaming matatakbuhan eh. Kayo na lang po ang alam naming malalapitan. Ay nako, wala naman yon. Ka namang ibang tao. Nung bata ka nga eh, ako nag-aalaga sa iyo eh. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Habang naririto ako, magtatrabaho ako para unti-unti ko pong mabayaran yung pamasahe na inutang ko po sa inyo. Ay hindi na kailangan. Ang gusto ko, ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo habang narito kayo. Hindi na po kasi ako mag-aaral, Lola. At kita man hindi. Eh matalinong bata ka. Sobrang mahal na kasi ang mga kurso ngayon. Parang mas maganda magtrabaho na lang ako para kahit papaano masuportan ko si Nitoy. Lalo na ngayon, wala naman na kaming magulang. Hindi ko naman din pwedeng iasa sa inyo lahat kasi alam ko nahihirapan na rin kayo magtrabaho. Kaya ang gusto ko sana makatulong ako sa inyo rito. Eh kung yan ang gusto mo at kung kakayanin mo naman bakit naman hindi? Kayo lang naman ang inaalala ko eh. Maraming salamat po talaga, Lola. Babawi po ako sa inyo. Ay, saka mo na isipin yan. Nako, 9:00 na pala. Nagsikain na ba kayo? Kumain na kayo habang mainit pa yung naluto kong tinola. Naku, saktong-sakto. Hindi pa po kami nakain. Ay, teka. Ano ba tong kapatid mo? Bakit naman hindi man lang nagsasalita? Marunong na ba magsalita to o hindi? Nahihiya lang po yan sa inyo. Kasi ngayon lang po kayo nagkita eh. Hay, Nitay. Huwag kang mahiya sa akin ha. Lola mo ko. Parang magulang mo na rin ako. Hello po, Lola. Nitoy po ang pangalan ko. Ayan, marunong ka naman pala magsalita eh. Akala ko naman hindi nakakapagsalita ang batang ito. natawa na lamang ang matandang si Alinda. Maya-maya lamang ay kumain na rin sila. Sabay-sabay sila sa hapagkainan. Kahit na papaano, naibsa ng kalungkutan ni Anita. Ngayong nasa poder na sila ng kanilang lola, pakiramdam ni Alinda ay may panibagong buhay silang bubuksan. Mabilis na lumipas sa mga araw. 1 linggo na kagad sila roon. Kahit na laking Maynila, kahit na papaano ay unti-unti na rin silang nasasanay sa paligid. Kung minsan ay may kinakausap na rin silang mga kalugar nila. Ate, bakit kanina ang daldal nung ale? Ang dami niyang sinasabi tungkol sa atin. Sabi pa niya, ampun lang daw tayo ni Lola. Ay naku, huwag mong papansinin ang mga ganong uri ng tao. Mga wala lang silang magawa sa buhay. Chismosa ang tawag sa kanila. Hayaan mo na. Ang mahalaga, tayo. Wala tayong inaaping tao.
wala tayong tinatapakan. Ay, ate, may natapakan ako eh. May pambira ka naman. Hindi ka naman natingin sa tinaraanan mo eh. Nakatapa ka tuloy ng tae. Ate, kadiri, punasan mo. Lika dito, doon tayo sa pusuhan. Hugasan natin ang paa mo. Nagmamadaling maglakad ang dalawa. Nang makarating na sila sa pusuhan sa bungad ng kanilang baryo, ay agad na hinugasan ni Anita ang paa ng kapatid. Habang naroon sila, nakatingin pa sa kanya ang ibang kalalakihan na naroon. Nakangiti na parabang hinuhubaran na siya sa tingin. Nakakaramdam na siya ng pagkailang, lalo na't ilang araw na rin niya yung nararanasan. Uy, mga mata nyo, tutusukin ko yan. Makatingin kayo parang ngayon na kayo nakakita ng babae ah. Magsilayas nga kayo rito sa pusuhan. Magsasapakin ko yung mga pagmumukha nyo eh. Humanga si Anita sa ginawang yon ng lalaki. Hindi niya inakala na may ganong lalaki pa pala sa lugar na yon. Ang akala niya kasi ay puro manyaki sa mga naroon. Tumingin sa kanya ang binata. Bagyang singkit ang mga mata nito. Aminado ang dalaga na gwapo rin naman yon. Kaya hindi niya yon maiwasang hindi tingnan. Taga saan ka ba, miss? Diyan lang. Apo ko ni Alinda. Galing kami ng Maynila eh. 1 linggo pa lang kami rito. Sa susunod ayus-ayusin mo yung suot mo. Sa puntong ito ay nawala ang paghanga niya sa lalaki. Napalitan ito ng inis. Pakiramdam niya kasi ay siya pa ang sinisising may kasalanan kung bakit siya nabastos. Bakit? May problema ba sa suot ko? Maiksi ang suot mong short eh. Malamang sa malamang. May titingin talaga dyan sa'yo. At sisipulan ka talaga. Kasalanan ko ba kung bakit ako binastos? Oo. Kasi hindi mo inaayos ang suot mo. Eh di sinasabi mo pala na ako ang dapat mag-adjust para sa mga manyakis na yon? Para hindi ka mabastos, gumawa ka ng paraan para hindi ka mabastos. Ganun lang kasimple. Wala naman sa pananamit ng babae ang problema eh. Nasa utak niyong mga lalaki yan. Kasi kahit nga mga madre, nagagawang bastusin ng mga lalaki eh. Paano mo papaliwanag yon? Nakasuot na sila ng mahaba, pero binabastos pa rin. Ibig sabihin, kahit na anong suotin ng babae, kung talagang bastos ka, bastos ka. Hindi mga babae ang dapat mag-adjust sa pagiging manyakis sa mga kalalakihan. Dapat kayong mga lalaki ang simulang ayusin ng mga ugali nyo. Kasi kami mga babae ay hindi magdadamit para sa pantasya nyo mga lalaki. Nagsusot kami ng mga gusto namin dahil doon kami mas nagiging komportable sa sarili namin. Ate, galit ka na ba? Hindi ako galit nito eh. Hugasan mo na yung paa mo na puro tae. Oo, kalma. Di naman ako nakikipag-away eh. Yung pag-iisip mo kasi baluktot. Parang gusto mo pa yatang ibalot ko ang buong katawan ko para lang wala sila makitang balat ko. Yung ba gusto mo? Sabihin mo lang para sa susunod na lalabas ako. Hindi na magkasala mga lalaki sa kakatingin sa akin. Oo, teka. Bakit ka naman sumisigaw? Pinagtitingin na tayo ng mga tao rito. Huwag mo ako sigawan. Hindi mo ako kilala. Mas lalong hindi mo ako kilala. Kung alam ko lang na bulok ang mindset mo, sana hindi mo na lang ako pinagtanggol kanina eh. Ganyan pa talaga sinabi mo sa halip na magpasalamat? Ay nako, mga taga Maynila nga naman oh. Wow! Edi salamat. Sobrang salamat ah. Salamat at pinagtanggol mo ko. Tapos ako pa sinisisi mo ngayon kung bakit ako nabastos. Ay naku, ang ingay mo. Maingay talaga ako. Bakit? Akala mo porki babae ako? Masisindak mo ako? Hindi mo rin ako kilala. Hindi mo alam kung anong buhay meron kami sa Maynila. Kuya, mahirap lang po buhay namin. Huwag mo kinakausap yan. Pwede ba? Huwag mong tawagin kuya yan. Hindi kayo magkapatid niyan. Tara na, Nitoy. Ate, may tahi pa ako sa paa. Sandali. Tiningnan ni Anita ng masama ang lalaki. Nakatingin lang din naman sa kanya yon na parabang nang aasar. Mga ilang sandali lang ay naglakad na rin sila paalis.
Tumingin pa sandali ang dalaga at nakita niyang nakatingin din sa kanila ang binata. Inis ang babae. Akala niya kasi ay hahanga na talaga siya roon. Pero hindi pala. Iba ang naisip niyang ugali ng binata sa kung anuman ang ipinakita nito. Ate, bakit ba galit na galit ka kanina? Kilala mo ba yun? Hindi. Meron lang akong ipinaglalaban na karapatan ng mga babae. Kaya ikaw, kapag malaki ka na ha, palagi mong isipin na hindi kasalanan ng babae kung may mga manyakis na lalaki, ha? Opo, ate. Mabuti naman at nakikinig ka sa akin. Pero ate, mukha naman siyang mabait eh. Bakit mo siya sinigawan? Naku, wag na natin pag-usapan yan. Ang mabuti pa, bilisan mo maglakad kasi may tira-tirang tae pa dyan sa tsinelas mo. Pambira kang bata ka, oh. Nang makarating na sila sa bahay nila, ay dali-daling nagtungo ang batang si Nitoy sa banyo. Naabutan naman nila ang kanilang lola na may kinukuha sa silong ng bahay. Nilapitan naman ito agad ni Anita. La, anong hinuhugot niyo dyan? Kinukuha ko lang yung mga tuyong kawayan dito sa ilalim. Para bukas ng umaga magsasalang na lang ako. Ako na po magsisibak. Marunong ka ba? Opo, naturuan naman ako ni Mama. Sa Maynila kasi, kapag wala na kaming gasol, nagkakahoy na lang kami. Ang dami mo talagang kayang gawin, Apo. Kumusta naman ang lakad nyo kanina ng kapatid mo? Nakapag-enroll na po si Nitoy. Kami pa lang po ang naka-enroll Sobrang aga. 2 buwan pa pala bago ang pasukan. Mas maganda ngang mas maaga kayo sa oras kaysa namang pahuli-huli pa kayo. Tinulungan na ni Anita matanda sa pagsisibak ng kahoy. Pagkatapos ay maayos naman niyang naisalansan ang mga nasibak na kawayan. Pagsapit naman ng kinahaponan, naglaban naman ang babae. Ang dami niyang pinagkakaabalahan kahit nasa bahay lamang siya. Ayaw na kasi niyang pakilusin pa ang lola nila, lalo na kung katatapos lang nitong magtrabaho. Dala ang 2 balde. Lumabas siya ng bakuran. Pupunta siya sa ilog para kumuha ng tubig. Wala naman kasi silang sariling linya ng tubig. Hindi rin naman sila nakapag-igib basta-basta sa kapitbahay dahil may oras lamang ang pag-iigib. Kaya kahit kailangan maglakad ng ilang minuto para makarating ng ilog, nagtiyaga na lamang ang dalaga. Grabe, ganito pala kalayo ang nilalakad ni Lola kapag naubusan siya ng tubig sa banyo. Mabuti na lang nandito na kami. Para kahit papaano matulungan ko naman siya pagdating sa ganitong bagay. Nang marating na niya ang ilog, napagilid siya nang makitang may mga kalalakihan doon. Mga nakatambay sa batuhan. Napansin din niyang may mga daladalang yantok ang mga yon. Winasiwa sa ere at parang nag-iinsayo. Ano tong mga to? Mahawak ng espada? May ganun ba? Nang tingnan niya pa ng maigi ang mga yon, nakita niya roon ang isang pamilyar na mukha. Nag-init na naman ang ulo niya. Naroon kasi ang lalaking nakasagutan niya. Kahit na malayo, nabubwisit pa rin siya sa mukha nito. Bakit pa ako nagtatago? Kukuha lang naman ako ng tubig doon. Pakialam ko ba sa kanila? Nagmamadaling naglakad si Anita. Nang malapit na siya sa tubigan, biglang tumigil ang kalalakihan at tumingin sa kanya. Napatigil din siya. Lumapit naman sa kanya ang lalaking kinaiinisan niya. Oh, ikaw yung nakausap kong babae kanina no? Anong ginagawa mo rito? May dala akong 2 balde. May tubig sa gilid. Baka siguro kukuha ako ng bato. Sa madaling sabi, mag-iigib ako ng bato. Nagtawanan ng mga kalalakihan. Pero tumigil agad ang mga yon nang tumingin ng masama ang binata. Kayo, anong ginagawa niyo rito? Nag-iinsayo kami para sa mga aswang. Kaya huwag kang magulo. Umalis ka rito. Mga aswang? Wow! May ganun pala? Gawa-gawa? At saka, bakit mo ako papaalisin dito? Inyo ba tong ilog? Miss, hindi naman talaga amin to Pero kasi itong ilog na pagkukuhaan mo ng tubig,
hindi naman talaga dapat kunan ng tubig. Mukha lang malinaw yan, pero marumi yan. Doon kasi sa bandang unahan, maraming mga namatay na alagang baka. Yung iba, hindi na natagpuan kung saan. Kaya hindi ka na pwedeng kumuha ng tubig dito. Dahil sa mga bangkay na baka na di na natagpuan, baka mangati kayo kapag ginamit nyo yan. Kung gusto mo ng malinis na tubig, doon, sa kabilang ilog, hindi dito. Sa kabila? Oo. Nakadaan ka na ba sa barangay? Sa likuran ng barangay ka dumaan. Dumiretso ka lang at may makikita ka mga tao na nandun. Sa loob nun, ilog na. Maraming nag-iigib doon. Noong mga sandaling yon, tila nakaramdam ng hiya ang dalaga. Parang gusto na lang niyang magtago sa ilalim ng lupa. Tumalikod na siya kaagad, pero may pahabol pa na sinabi ang binatang si Benjamin. Ganyan ba talaga mga babae? Panay putak? Kahit wala namang alam? Pare, hayaan mo na, huwag mo na patulan. Hindi na lamang sumagot ang babaeng si Anita. Agad na rin siyang naglakad at hindi na lumingon pa. Napapahawak na lamang siya sa kanyang noo habang naglalakad. Hindi na niya napansin ang isang lalaki na muntikan na niyang mabangga. Buti na lang ay nailagan niya yon. Tumigil siya para humingi ng paumanhin. Nakatigil din ang lalaki. Pagtingin niya roon, hindi niya mapaliwanag ang kanyang nararamdaman. Para kasing bigla na lang siyang kinabahan na hindi naman niya maintindihan. Pasensya na po. Alam mo ba kung saan dito yung bahay ng albularyo? Albularyo? Hindi ko po alam eh. Bago lang po ako dito. Hindi na sumagot ang lalaki. Naglakad na rin yung palayo na parabang walang nangyari. Nagkibit balikat na lamang si Anita. Nawirduhan man siya sa nakausap niya, pero hindi na lamang niya yun pinansin. Tumungo na lamang siya sa kabilang ilog. Pagdating niya roon, ay totoo nga ang sinasabi sa kanya. May mga taong naglalaba roon, kaya dali-dali na rin siyang lumapit at nagsalok ng tubig. Nang maglakad na siya pauwi, sumakit agad ang braso niya kahit wala pa siyang isang minutong nagbubuhat ng balde. Hindi naman kasi talaga sanay ang katawan niya sa pagbubuhat ng mabigat. Idagdag pa na hindi rin naman malaman ang braso niya. Grabe, ganito kahirap ang dinaranas ni Lola kapag nag-iigib. Nang bubuhatin na sana niya ulit ang balde, isang lalaki ang nakasalubong niya. Nakangiti pa yon nang makita siya. Tumigil yon sa harapan niya at tumingin sa bitbit niyang dalawang balde. Ikaw yung kanina, di ba? Buti na lang may nakalimutan ako sa bahay kaya nakita kita ngayon. Akin na, tulungan na kita. Ha? Hindi na. Hindi naman tayo magkakilala eh. David nga pala. Ha? Sabi mo hindi tayo magkakilala eh. Kaya yan, magpakilala tayo sa isa't isa para pwede na kitang tulungan. Anita nga pala. Apo ka ni Aling Alinda, di ba? O sige, ihatid na kita. Ako na magbubuhat. Naku, hindi na. Nakakaya naman. Alam mo, si Benjamin talaga ang gumagawa ng ganito. Kaso, abala siya eh. Tinuturuan niya kasi yung mga bagong miyembro. Kaya ako na lang muna. Wala nang nagawa pang dalaga ng buhatin na ni David ang dalawang balde. Sumunod na lamang din siya sa paglalakad. Nakakaramdam ng pagkahiya. Pero para mabawasan yon, ay sinubukan na lamang niyang magbukas ng usapan. Bagong miyembro? Anong klaseng samahan ba meron kayo? Mga ano ba kayo? Mga kasali sa frat? Frat? Hindi ah. Mga samahan kami na tumutugis sa mga aswang. Mga alin? Mga aswang. Alam mo ba yung aswang? Oo, alam ko yun. Palagi ko napapanood sa horror yun eh. Pero totoo ba yung mga aswang na yun? Hindi naman kami bubuo ng samahan kung alam naming haka-haka lang. Wala naman kasing ganyan sa Maynila eh. Malay ko ba kung gawa-gawa lang yun ng mga matatanda? Gusto mo bang makakita ng aswang para maniwala ka? Ha? O di, takot ka rin makakita ng aswang. Kasi sa isip mo, totoo sila.
Napapailing na lamang si Anita. Hindi na niya pinatulan pa ang usapan na yon dahil hindi na rin naman niya alam ang sasabihin. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na rin sila sa kanilang bahay. Ipinasok pa ni David ang 2 balde ng tubig sa banyo nila. Nako, maraming salamat David. Pasensya ka na't naabala ka pa ha. Ay, wala naman pong problema yon, Aling Linda. Naawa ko sa kanya kasi ang lilit ng braso niya tapos ang bigat-bigat ng binubuhat. Nako, salamat talaga. Hayaan mo sa susunod, patatambayin ko kayo rito kapag nakagawa na ako ng tablay at puto. Yun! Pero alis po muna ako. May ensayo pa po kami. Anita, mauna na ako ha. Ngumiti na lamang ang babae. Kumuway pa si David ng makalayo na ito. Pagpasok naman nila sa bahay, hindi na naiwasan ni Anita na magtanong sa kanyang lola. Lola, kilala mo ba yung Benjamin? Oo, si Benjamin. Siya kasi ang nagkukusang magbuhat ng mga tubig ko minsan. Dinadala niya talaga rito. Ay bakit? Nakausap na ba kayong dalawa? Nako, tingin ko magkakasundo kayo ng batang yon. Nakita ko po kasi siya sa ilog. Nagpa-practice ng yantok. Tanong ko lang, totoo bang para sa mga aswang yung ginagawa nila? Ay oo, kilala ang sama nila rito sa amin bilang tagapuksa ng mga aswang. Marami sa mga miyembro nila, kapwa nila kabataan. So, totoo ang mga aswang? Oo naman, totoo sila. Sino ba nagsabing hindi? Ewan ko. Nagtanong lang naman ako sa inyo kasi curious po ako. Narinig ko din po kasing sinabi ni David kanina. Akala ko nagbibiro lang siya. Ay, totoo nga yun. Kaya kayo magkapatid, wag na wag kayong aalis ng bahay paggabi ha. Lalo na kapag wala naman kayong kasamang lalaki na magtatanggol sa inyo. Mabuti sana kung kasama nyo si David o kaya si Benjamin. Si David pwede pa. Yung Benjamin? Ewan ko na lang. Bakit? Nakapag-usap na ba kayo ni Benjamin? Hindi pala. Nabanggit ko lang naman. Mabait na binata si Benjamin. Sigurado magkakasundo kayong dalawa. Napapailing na lamang si Anita. Iniisip pa lang kasi niyang magkaibigan sila ng lalaking nakasagutan niya ay parang hindi na niya kaya. Iritang-irita pa naman siya sa mga ganong klase ng lalaki. Mabilis na lumipas sa mga araw. Dumating na rin ang araw ng pasukan ng mga bata. Kagaya ng ipinangako ng dalaga, habang wala pa siyang matinong trabaho, ay ihahatid sundo niya si Nitoy sa eskwelahan. Wala namang problema doon ng kanyang lola. Gusto rin naman ni Aling Linda yon dahil naninibago pa si Nitoy sa lugar. Isa pa, kailangan din ni Nitoy ng makakasama dahil wala naman tricycle na masasakyan doon. Nilalakad lang kasi ang eskwelahan mula sa kanila. Kaya medyo malayo yon. Nitoy, bilisan mo kumilos. Magliliwanag na Malayo-layo pang lalakarin natin. Diyos ko ka talagang bata ka. Nakatulala ka pa. Ako na nga magsusuot ng medyas mo sa'yo. Ate, antok pa po ko Hoy Nitoy, hindi ka pwedeng tatamad-tamad no? Diba sabi mo paglaki mo bibili ka ng maraming sasakyan? Hindi mo magagawa yon kung ngayon pa lang hindi ka na nagsisipag. Bakit sabi ng mama ng classmate ko, okay lang walang diploma basta may diskarte? Alam mo, may mga taong kahit na anong gawing diskarte sa buhay, nahihirapan pa rin makabangon. Sila yung mga taong hindi napagkaitan sa maraming bagay. Parang ganun din tayo, kasi maraming wala sa atin Kaya sa mga kagaya natin, hindi lang dapat diskarte meron tayo. Dapat meron tayong kasangkapan para makalaban sa buhay. Yung diploma, edukasyon at kaalaman, yun ang pinakamabisang sandata para lumaban sa hamon ng buhay natin. Diskarte? Tama naman na dapat meron ka nito. Pero kung diskarte lang ang meron ka at wala kang kaalaman sa mga bagay na dapat natutunan mo bilang tao, mas mabagal ang pag-usad mo. Pero
Kung may pinag-aralan ka, may tinapos ka, mas maraming pinto ang nakabukas para sa'yo. Mas maraming opportunity. Kung puro lang diskarte ang meron ka, mabibilang mo lang sa daliri ang mga oportunidad na naghihintay. Kung minsan pa nga, wala. At para magkaroon, kailangan mo pang makipag-agawan sa iba. Pero kung may tinapos ka at may diploma ka, oportunidad na ang lalapit sa'yo. Lalo na kapag ginalingan mo sa pag-aaral. Ang dami mong sinabi, ate. Hindi ko na maintindihan. Maintindihan mo rin balang araw. Ay, nako. Hindi pa naman niya maintindihan. Dapat hindi ko na lang sinabi. Ang haba-haba. Tama ang ate mo, Nitoy. Hola, akala ko ba alas 6 ka pagigising? Alas 5 pa lang ah. Ay sa buhay, ang mga may kaalaman ang palaging nakakalamang sa kahit na anong aspeto. Ang mga madiskarte, nautakan pa rin ng matatalino. Ang diskarte walang silbi kung palaging kaagapay lang nito'y damdamin mo bilang mahirap. Kagaya na lamang ng nangyayari sa bansa natin ngayon. Lahat ng matatalinong politiko, sila pa ang nanlalamang sa mga kababayan nila. Alam mo kung paano nila nagagawa yon? Ha, Nitoy? Dumidiskarte sila gamit ang mga napag-aralan nila at tinahaluan nila yon ng kasamaan na nagre-resulta ng kasakiman. Kaya ikaw ha, kung sakali mang magtatagumpay ka balang araw, gamitin mo ang mga nalalaman mo sa kabutihan. Mas iniaangat ng Diyos sa mga taong mabubuti, nagpapakumbaba. Lola naman, mas mahirap intindihin yung sinabi nyo. Masyado pa siyang bata la. Di lang naman yon para kay Nitoy eh. Para rin sa'yo yon, Anita. Kapag nagkaroon ka ng pagkakataon, mag-aral ka. Ayokong dumating ang araw na maloko ka ng mga taong may mas nalalaman kaysa sa'yo. Tumungo na lamang si Anita. Batid niyang may punto ang kanyang lola. Sadyang hindi niya lang talaga maisip na isingit ang pag-aaral sa sitwasyon niya. Nasa punto na rin kasi siya ng kanyang buhay na mas uunahin na niya ang kapatid kaysa sa sariling pangarap. Maya-maya lang ay umalis na rin ang magkapatid. Madilim-dilim pa ang paligid. Ganito palagi ang oras ng kanilang alis para hindi sila malate. Marami pa rin kasi silang mga daraanan. May mga nakakasabay naman sila sa kanilang paglalakad kaya kahit na papaano, hindi naman sila nababahala sa daan. Pero sa mga sandaling ito, nagtataka sila kung bakit wala man lang silang nakikitang ibang naglalakad. Ate, bakit wala tayong kasabay? May pasok ba talaga o wala? May pasok. Wala namang balita sa radyo na wala eh. Ikaw talaga? Pinapanalangin mo talaga mawala ng pasok ka, no? Nagtatanong lang naman ako, ate. Nagtataka po kasi ako bakit walang naglalakad na iba eh. Baka kasi masyado tayong maaga. Diba kasi minsan, pasikat na ang araw kapag naglalakad tayo rito? Bakit ba kasi ate sobrang aga natin palagi? Ay nako, mas maganda na maaga ka kaysa late ka. Habang naglalakad silang dalawa, meron silang napansin na isang lalaki na nakatayo sa gilid ng daan sa ilalim ng poste ng ilaw. Nakaramdam ng pagkabahala ang dalaga. Hinawakan na niya kagad si Nitoy. Nang makalapit sila, pasimple niyang tiningnan ng lalaki. Namukhaan niya ito. Sa pagkakatanda niya, ito ang lalaking nagtanong sa kanya tungkol sa hinahanap na albularyo. Nagtama ang kanilang paningin, pero agad din naman niyang itinuon ang tingin sa ibang direksyon. Ate, kilala mo ba yun? Bakit ko naman makikilala yun eh? Hindi naman ako kumakausap sa ibang lalaki, maliban na lang kay David. Nakatingin kasi sa'yo, ate. May gusto yata siya sa'yo. Ate, maganda ka ba talaga? Bakit maraming tumitingin sa'yo? Ay naku, tumigil ka na nga. Iyan ka na naman eh. Ituon mo na lang ang atensyon mo sa paglalakad. Baka mamaya may mumuri ito. Nakaramdam ng takot ang batang lalaki nang sabihin niyo ni Anita. Nanahimik na ito at tumigpit ang pagkakahawak sa kamay ng dalaga. Makalipas ang kalahating oras, narating na rin nila ang paaralan. Kakaunti pa lang ang mga estudyanteng naroon, pero iniwanan na niya ang kapatid sa loob.
O ano, uwi na ako. E-extra pa ako sa palengke para may baon ka na ng pang-1 linggo. Huwag kang gagawa ng kalokohan ha. At huwag kang aalis sa school mamaya dahil susunduin kita. Opo, ate. Naglakad na rin papasok ang bata. Bumuntong hininga naman si Anita. Pero kahit na papaano ay natutuwa siya dahil kahit wala na sila sa Maynila, nagagawa pa rin makasabay ni Nitoy sa pag-aaral. Sinimulan na ulit niyang maglakad. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasabay niya si David at Benjamin. Meron kasing hinatid ang 2 binata. Hindi na nga sana niya kakausapin ang mga yon, kaso masyado makulit si David sa kanya. Uy! Maganda umaga, Anita! Sabay na tayo maglakad ha. Naghatid ka rin kay Nitoy ano? Oo. Eh kami naman, naghatid sa kapatid ko at sa pamangkin nitong si Benjamin. Ganun ba? Anita, gusto mo bang sumama sa Sabado? Meron kasi kaming libreng seminar. Ititipon namin yung mga residente. Magbibigay kami ng kaalaman tungkol sa mga aswang. Para naman, aware sila kung ano ang mga nilalang na yon. Ganyan ba talaga siniseryoso ng mga tao sa atin ang tungkol sa mga aswang? Oo naman. Dati kasi, may nangyari na talagang umukit sa utak ng lahat. Ayaw na namin mangyari ulit yun. Kaya yung mga bagong henerasyon ngayon na residente, dapat may alam para hindi sila mangmang tungkol sa mga salot na nilalang na yun. Ano? Sama ka rin ha? Wala namang masama kung makikinig ka. Libre lang yun, walang bayad yun. Sige, titingnan ko. Wala naman sanang problema kay Anita na sumama sa mga seminar. Nasanay din naman kasi siya sa Maynila sa mga ganoong klase ng ganap. Hindi lang talaga siya sanay na ang mga hindi kapanipaniwalang bagay ang pag-uusapan sa ganoong pagtitipon. Lalong-lalo na ang aswang. Naninibago siya sa sistema. Kakaiba kasi ang kulturang meron ng baryo na kinalalagyan niya. Tahimik lang siya habang naglalakad sila. Si Benjamin ay ganun din. Nakabalik naman sila ng baryo nang walang nangyayaring pagtatalo. Maraming salamat, David sa pagsabay sa akin sa pag-uwi. Ay, wala yun. Hindi naman ibang tao sa amin si Aling Linde. Di ba, pre? Oo, mabait kasi si Aling Linde. Hindi kagaya ng iba dyan. Nagpaparinig ka ba? Oo, tama na. Masamang nag-aaway. Tara na, pre. O paano? Una na kami, Anita. Napapailing na lamang ang babae. Sa mga sumunod na araw, naging maayos naman ang takbo ng kanilang buhay. Kahit na papaano ay kumikita naman si Anita sa pagtitinda sa palengke. Umi-extra siya sa kakilala ng kanyang Lola Linda. Kahit na medyo abala sa pagtitinda, ay hindi naman niya napapabayaan ng kanyang kapatid. Kahit na nakakapagod, hatid sundo pa rin niya ang bata. Isang beses, dahil nagkaroon siya ng kaunting problema sa pagtitinda, 6:00 na siya ng gabi nakaalis para sunduin ang kanyang kapatid. Mas lalo siyang kinabahan nang malaman na wala na sa eskwelahan si Nitoy. Pero laking pasalamat na lamang niya nang maabutan niya ang bata na naglalakad sa gilid ng daan. Nagulat pa nga ito nang lapitan niya. Baka sa mukha ng bata ang pagkataranta. Ano ka ba naman? Di ba sinabi ko sa'yo na huwag kang aalis kapag hindi pa ako nakakarating sa school ninyo? Ate, yung lunch bag ko, nabitiwan ko eh. Ha? Saan mo nabitiwan? Doon sa isang nakakatakot na baryo. Ha? Ano pinagsasabi mong bata ka? Ate, kanina, kasama ko yung mga kaklase kong naglalakad kami. Tapos sabi nila, punta raw kami sa nakita naming daan. Tapos, nung nandun na kami, bigla nila akong iniwan. Yung pamangkin ko ni Kuya Benjamin ang pasimuno eh. Ay naku, makulit talaga yung pamangkin niya eh. Manang-mana sa tito niya. Ay, naiinis na ako dyan. Tapos ate, may narating pa akong baryo. Nakakatakot po yung baryo eh. Teka, paano nakakatakot pa yung sinasabi mo? Nakakatakot kasi nakakarinig ako ng mga kakaibang tunog. Para pong mababangis na hayop. Para silang mga gutom na gutom eh. Parang yung
Aso nila Aling Papita na si Brownie kapag aagawan ng pagkain. Gumaganto sila ate oh. Gumaganito oh. Akala ko po nung una, mga hayop lang po sila eh. Pero nung sumilip ako ate, nakita ko po yung mga mukha nila. Bakit po ibang mukha nila ate? Hindi po sila basta pangit lang po eh. Parang monster po sila ate. Basta, huwag mo na nang isipin yan. Kasi, baka ano lang naman sila, baka Halloween party nila, naka-costume lang. Pero ate, wala pa naman pong araw ng patay eh. Malay mo, advance sila dito. Ate, nakakatakot po talaga sila. Nasa mo ba naiwan yung lunchbox mo? Hindi natin pwedeng pabayaan na lang yon. Bigay sa'yo ng lola mo yon. Pinaghirapan niyang pagbili nun. Ituturo ko ba sa'yo ate kung saan? Malimang, alam nga namang hulaan ko. Nakakatakot kasi bumalik to ate. Kailangan natin balikan kasi kapag nalaman ni lola na nawala mo yon, baka mamaya malungkot yon. Baka mamaya isipin niya, hindi mo yun pinahahalagahan. Halika, ituro mo sa akin. Hindi tayo uuwi kung wala yun. Pero ate, nakakatakot nga po talaga. Akong bahala. Kasama mong ate kaya hindi ka dapat matakot. Kahit na natatakot ang batang si Nitoy, wala siyang magawa kundi balikan ang lugar na natuklasan ito. Nasa 5 minutong lakaran lang. Natanaw na nila ang isang daan. Unang tingin pa lang ni Anita, masasabi na niyang walang gaanong dumadaan doon. Kung hindi kasi dahil sa mga barrier sa gilid, hindi niya malalaman na daanan pala yun dahil sa mga halaman na gumagapang na sa lapag. Diyan ate, diyan po sa daanan na yan. Pumasok po kami diyan. Tapos, konting lakad lang, may nakita na po akong lugar. Maraming kabayan po. Banda doon po sa mga halamanan, doon ko po nabitawan po yung lunchbox ko. Sige, tara. Pwede po ate, dito na lang ako. Anong dito ka na lang? Delikado ko mag-isa ka rito. Hindi kita iiwan. Tara. Kumamot na lamang sa ulo ang batang si Nitoy. Wala na itong nagawa ng tumbukin na nila ang daan. Mga ilang sandali lang, nakita na nga nila ang lunchbox ni Nitoy. Pero kasabay nito, nakita rin ni Anita ang sinasabi ng kanyang kapatid. Dito na niya napatunayan na totoong lugar na yon. Wala siyang naririnig na mga angel, pero meron siyang mga nakikitang tao na kakaiba kumpara sa kanila. Dahil medyo maliwanag sa lugar na yon, dulot ng naglalakihang sulo, nakita niya ang kakaibang mukha ng mga naroon. Napatakip siya ng bibig. Kahit siya, hindi rin alam kung ano ang gagawin. Ikinalma niya ang kanyang sarili. Nang makakuha na ng tamang pagkakataon, hinila na niya ang kapatid at dali-dali na silang umalis doon. Tinakpan niya rin ang bibig ni Nitoy para hindi na ito makapagdaldal. Nang makalayo na sila, ay saka lamang niya yon pinagsalita. Sabi ko naman sa inyo ate, totoo yung mga nakita ko. Ate, sa tingin mo, ano kayang klaseng tao sila? Huwag na muna natin pag-usapan yan. Umuwi na lang muna tayo. Nagtindigan na ang balahibo ni Anita noong mga sandaling yon. Hindi niya inakala na siya mismo ang makakatuklas na totoo nga ang sinasabi ni David. Na tunay na nabubuhay ang mga aswang sa probinsya ng Guimaras. Buti na lang nandito na kayo. Akala ko kung ano na nangyari sa inyo eh. Ipapahanap ko na sana kayo kina Benjamin at David. Ano ba? Ginabi na kayo ha? Pasensya na la. Kanina kasi sa palengke, nagkandalito-lito na ako sa benta, pero naayos ko naman. Kaya nga lang, nagsayang ako ng oras kaya nahuli kong sunduin itong si Nitoy. Ay, ganun ba? Sa susunod kapag ganyan, magsabi ka na lang sa akin. Puntahan mo ako sa pwesto ko para ako na lang ang susundo kay Nitoy. O kaya ipapasabay ko na lang kay Benjamin. Lola, may nakita po kaming pangit na muka. Nakakatakot. Nitoy, di ba sinabi ko na sa'yo na hindi ka dapat nanlalait ng kapwa mo? Masama yun. Ate, yung sasabihin ko po kasi, nangangatwiran ka pa kahit mali ka. Sige na, pasok na sa loob at magpalit ng pambahay. Lalabang ko na yung uniform mo.
Kumakamot na lamang sa ulo ang batang si Nitoy. Naupo na lang siya sa gilid. Bumuntong hininga at saka sumandal sa dingding. Sigurado ka bang ayos ka lang? Opo, La. Pagod lang. Natataranta na kasi ako kanina kasi ginabi na kami. Pero ayos lang ako. Sigurado ka bang walang ibang nangyari? Wala naman po. Bakit po? Wala naman. Tinatanong ko lang. Baka kasi nagdilihim ka na naman. Yung pambabastos nga sa'yo ng mga kalalakihan nung nakaraan hindi mo sinabi. Hindi ko pa malalaman kung hindi sinabi ng kapatid mo. Huwag ka mag-alala. Pinagsabihan ko na ang mga lalaking yon. Tumango na lamang si Anita, pero ang totoo ay hindi naman yon ang iniisip niya. Ang tanging nakasiksik sa utak niya nung gabing yon ay ang aswang. Malakas kasi ang hinala niya na ang nakita nila ay mga lihitimong aswang na siyang binabanggit ng 2 binata. Napuyat kakaisip si Anita. Buti na lang din ay Sabado kinabukasan at wala rin mampasok ang dalaga. Ganun rin si Nitoy. Bandang 7:00, kung kailan siya dinalo ng antok, saka naman umingay sa kanilang lugar. Okasyon dito, okasyon doon. Kaya kahit gusto na niyang matulog, mananatili siyang mulat habang tinitiis ang tinig ng mga nagkakantahan. O Anita, aalis na muna ako ha. Marami kasi nagpapalinis ng kuko sa bayan mga amiga ko. Papatusin ko na lang kasi sayang naman. Sige po, La. Mag-ingat po kayo. Ako na po bahala rito sa bahay. Wala pang 5 minutong nakakaalis sa matanda, dumating naman si David at Benjamin. Agad na nag-init ang ulo ni Anita nang makita si Benjamin dahil naalala niya ang ginawa ng pamangkin nito. Nilapitan niya si Benjamin na dapat sana ay maghahatid lang ng kamoting kahoy kay Aling Linda. Ito na yung kamoting kahoy na binili ni Aling. Hoy, Benjamin! Pagsabihan mo yung pamangkin mong si Buknoy Isinama nila ang kapatid ko sa liblib na lugar tapos bigla nilang iniwan. Pamangkin mo may pakana daw nun. Buti na lang nabutan ko si Nitoy sa daan. Paano kung hindi? Dinaligaw na ang kapatid ko. Wala bang magulang ang pamangkin mo para turuan ng mabuting asal? Wala naman akong alam sa nangyari. Sige, susubukan kong kausapin. At oo, walang magulang si Buknoy. Matagal nang patay. Sanggol pa lang siya. Kaya kung ano man ang ginawa ng pamangkin ko sa kapatid mo, humihingi ako ng paumanhin. Makulit at sutil talaga yan si Buknoy Kaming magkakapatid lang kasi ang nagpalaki sa kanya. Hindi naman kami magulang kaya wala kaming ideya kung paano magpalaki na maayos. Hindi kaagad nakapagsalita si Anita. Buong akala niya kasi ay makikipagtalo pa si Benjamin sa kanya. Alam niya kasing ma-pride ang lalaki. Pero nung umagang yon, tila nagbago ang ihip ng hangin. Hindi man lang pumalag si Benjamin. Matapos ilapag ng lalaki ang kamoting kahoy sa gilid ng pinto, ay umalis na rin yon. Ganyan si Benjamin kapag alam niyang siya ang may mali. O kapag alam niyang hindi na dapat siya mga tuwiran. May nasabi ba ako mali? Wala naman. Bakit? Nag-aalala ka, no? Hindi Ay, naiba tayo. Pupunta ka ba mamaya? Gabi yun. Sama ka na. Para magkaroon ka ng ideya sa mga aswang. Kasi malay mo, anumang araw ngayong buwan bigla na lang may magpakitang aswang. O baka mamaya, biktimahin ka. Kapag may alam ka sa kanila, alam mo na rin ang gagawin mo. Hindi naman sa sinasabi kong magpakita sa'yo pero gusto ko lang ding maging handa ka. Kailan ba huling may nagpakitang aswang dito? Matagal-tagal na rin. Siguro yung uli, hindi pa buo yung grupo namin. Pero ang sabi ni Mang Pepe, baka nagmumuni-muni lang daw ang mga aswang. Nagpaparami. O kaya nagpaplano. Tapos isang araw bibiglayin na lang yung mga tao. O baka palihim na gumagawa ng paraan para sakupin tong baryo natin. Pati na rin ang ibang parte ng Guimaras. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman na lamang ni Anita ang pagtindig ng kanyang mga balahibo. Bigla siyang nilamig kahit na mainit naman ang umagang yon. Kapag naalala niya kasi ang itsura ng aswang na nakita niya, lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Nararamdaman niya ang takot na nararamdaman ng batang si Nitoy. Mamaya 6:00 ng gabi, asahan kita
Nagdadalawang isip ang dalaga kung pupuntahan niya ba ang sinasabi ni David. Kahit kasi naniniwala na siya sa aswang, natatakot siya na baka madamay siya sakaling makita ng mga nilalang na yun ang pagtitipon. Pero sa kabilang banda, kinakain din siya ng kanyang kuryosidad kung ano nga ba ang maaari niyang matutunan tungkol sa mga aswang. Kinagabihan, dumating na ang kanyang lola. Nagpaalam siya rito at pinayagan din naman siya kaagad. Mataas kasi ang tiwala na matanda sa dalawang lalaki, pati na rin sa samahan na kinabibilangan ng mga yon. Magpatid ka na lang sa kanila kapag medyo alanganing oras na kayo natapos, ha? Hindi na lang. Baka saglit lang din naman yon. Nakakaya naman kasi sa kanila kasi baka maabala ko pa. Ang sabihin mo, ate, galit kayo lang. Sige na po, La. Mauna na po ako. Bago siya lumabas ng kanilang bakuran, ay tinapunan niya pa ng masamang tingin ng kanyang bunsong kapatid. Napakamot na lamang sa ulo ang bata. Maya-maya lamang, nakarating na rin ang babae sa ilog kung saan idinaraos ang sinasabing seminar. May mga tent na nakalatag doon. May mga upuan din na mahahaba na yari sa katawan ng nyog. Nice, nice, nice. Sabi ko na nga ba, pupunta ka eh. Curious lang din naman ako kung anong meron sa mga sa mga, alam mo na, aswang-aswang. Marami ka matututunan dito. Pero, uy pare, hindi ka man lang bababati ng magandang gabi kay Anita? Ano naman ang maganda sa gabi? Nasa harapan mo na, hindi mo pa makita? Oops, tama na. Baka mag-away na naman kayo eh. Ay nako, para talaga kayong aso't pusa. Sa ganyan nagkatuluyan ng lolo't lola ko eh. Kaso, 1 buwan pa lang sila eh, na-aksidente na sila sa motor. Gawa-gawa ka ng kwento. Buhay pa si Mang Topper at si Aling Nilda hanggang ngayon. Wala na ako sinabing namatay ah. Sabi ko na-aksidente lang. Tapos, nagkatuluyan pa rin. O tara na, tama na daldal. O Anita, dito ka maupo. Sunod ka sa akin. Inirapan pa ni Anita ang lalaking si Benjamin at saka umupo na rin sa bandang gilid. Nagsimula ang pagsasalita nila David sa harapan. Unang paksa pa lang ay naintrigan agad ang babae. Pero habang tumatagal ay unti-unti na rin siyang nagiging interesado. Dahil dito, pumapasok na sa utak niya ang lahat ng sinasabi ng mga binata. Isa sa mga natutunan niya sa mga aswang na talagang nagdulot ng kaba sa kanya ay ang kakayahan ng mga aswang na mag-anyong normal na tao. Nagiging tamang hinala na tuloy siya. Iniisip niya na sa dami ng tao na nakakahalubilo niya, maaaring isa na roon ay aswang. Makalipas ang 2 oras, natapos na rin ang pagtitipon. Masaya si Anita sa mga nalaman niya. Pero may halo pa rin itong pangamba dahil na rin alam niyang totoo talaga ang mga nilalang na yon. Palis na siya nang lapitan siya ni Benjamin. Hindi na sana niya papansinin yun pero meron itong iniabot sa kanya. Ano yan? Pulseras. Binibigay namin ito sa mga dumadalo sa mga ganitong pagtitipon namin. Sila meron na. Mga lagi kasi silang nandito eh. Ikaw, bago ka pa lang kaya bibigyan ka rin namin. Ang dami ko ng pulsera sa bahay eh. Hindi to basta pulseras. Proteksyon to sa mga aswang. Pwede maging proteksyon ng pulsera sa mga aswang? Sabi ko na eh. Di ka nakikinig kanina eh. Ang sabi lang kasi kanina, kwintas ang ginagamit na pangontra. Ang sabi kanina, kahit anong alahas ay pwedeng gawing proteksyon. Sige na, tanggapin mo na. Dami pang dada eh. Ano naman epekto nito sa mga aswang? Kahit malapitan kanila, hindi kanila mahahawakan. Kapag nahawakan kanila ng suot mo yan, makakaramdam sila ng matinding sakit ng ulo. Hindi nga. Ay naku, bahala ka na nga sa buhay mo. Suotin mo kung gusto mo. Pero mas maganda na huwag mo nalang gamitin. Para kapag inatake ka balang araw, saka mo lang malalaman kung ano yung halaga niyan. Napangisi na lamang si Benjamin at naglakad na rin ito palayo. Hindi na lang din yun inintindi pa ng dalaga. Dali-dali na rin siyang umuwi. Isinuot na lang din niya ang pulseras. Katwiran niya, wala namang mawawala kung maniniwala siyang gumagana ngayon kontra sa mga aswang. 5 araw pa ang dumaan. Wala naman nangyaring kakaiba. Payapa pa rin ang buhay ni Anita.
walang aswang na nagpaparamdam. Sa isip-isip niya noon, baka masyado lang siyang nag-iisip. Nakakatulog na rin siya na maayos. Hindi na rin siya nababahala sa tuwing maglalakad silang dalawang magkapatid ng alas 5 ng umaga. Anita, apo, may gagawin ka ba ngayong hapon na ito? Wala naman po la. Umuwi na nga ako kagad kasi ang tumal ng benta sa palengke. Kung ganun pala, pwedeng ikaw na lang munang kumuha ng utang ni Milagros. Masakit kasi ang paa ko ngayon eh. Ipapahinga ko na muna. Milagros? Yung pinuntahan natin nung nakaraan sa kabilang baryo? Oo, siya nga. Kilala ka rin naman nun. Sabihin mo lang, ikaw ang tatanggap. Ang sabi sa akin kaninang umaga ngayong hapon daw siya magbabayad. Sayang din yon. Sige po, wala namang problema la. Pwedeng umalis na rin ako ngayon para hindi ako gabihin. Ate, sama! Maniningil lang ako ng pautang ni Lola. Huwag ka nang sumama. Magbasa ka na lang dyan ng libro mo. Sige na ate, sama na ako. Wala akong magawa eh. Sige na po. Hindi rin naman ako makapaglaro kasi wala po akong kalaro dito. Sama na ako ate para makalabas din naman ako. Ay nako, bawal ang bata doon. Isa pa, maglalakad tayo ng pagkahaba-haba. Lola, sama ako la. Sige na la, sabihin mo kay ate sama ako. Ay naka, sige na. Isama mo na ang isang ito. Kawawa naman eh. Nabuburyo din kasi dito sa bahay natin yan. Oh, sabi ni Lola ate sama daw ako La, baka magturo lang yan dun eh. Mabawasan pa yung perang masisingil ko. Ay Nitay, isasama ka ng ate mo pero huwag ka magpapabili ng kung ano-ano ha. Wala tayong pera. Yung pera masisingil panggastos natin dito sa bahay. Opo la, hindi po ako magpapabili ng kahit na ano. Ayan, sama mo na yan. Bumuntong hininga na lamang si Anita, pero wala na rin siyang nagawa kundi isama ang kapatid. Hindi rin naman kasi niya ito matiis. Habang naglalakad, Nitoy, ayaw ko na makulit doon Baka sa halip na makasingil tayo, mairita sa atin si Aling Milagros. Mainitin pa naman daw ang ulo nun. Kumakain daw yun ng bata. Kumakain ng bata si Aling Milagros? Di, aswang po pala yun, ate. Ay naku, huwag kang nga magsalita ng ganyan. Baka mamaya may makarinig sa'yo at isipin totoo yung sinasabi mo. Sabi mo po kasi aswang siya Ang aswang po kasi kumakain po ng bata Oh, saan mo naman nalaman yan? Kay Bukloy po. Narinig daw niya kasi kay Kuya Benjamin na yung mga aswang daw po kumakain ng tao. Totoo po ba talaga yun, ate? sandaling napaisip si Anita. Narinig din kasi niya ang tungkol doon nang dumalo siya sa pagtitipon. Kahit na alam niyang maaaring posible nga yon, hindi naman niya basta na lang paniwalain ang bata sa bagay na yon. Hindi niya gustong yun na lamang palagi ang iniisip ni Nitoy. Ate, narinig mo ba ako? Oo, narinig kita. Pero wag mo nang isipin yung ganung bagay, no? Hindi kasi naman totoo yun Pero ate, sabay nating nakita na totoo yung mga ang kulit mo. Magmula ngayon, Nitoy ayaw ko nang naririnig sa bibig mo yung tungkol sa mga aswang-aswang na yan. Naintindihan mo ba ako? Bakit naman po ate? Naintindihan mo ba ako? Sumagot ka. Opo ate. Nanahimik na ang batang si Nitoy noong mga sandaling yon. Nakarating naman sila ng kabilang baryo na wala nang narinig si Anita na salitang aswang mula sa kapatid. Nasingil din nila si Aling Milagros ng walang kahirap-hirap. Sa katunayan, hinihintay din pala silang dumating na matanda. Ate, bakit kanina si Aling Milagros? Ang baliktad yung damit. Pampira ka talagang bata ka. Dami-dami mong napapansin. Ate, papagod na akong maglakad Pwede bang magpahinga na lang muna tayo sandali? Doon Tinuro ni Nitoy ang isang lumang kubo na nasa ilalim ng mga punong mangga. Napapailing na lamang din si Anita. Inaasahan na kasi niyang magrereklamo na rin ang bata. Pero hindi nakala ni Anita na ang pagpapahinga na yun pala ang simula ng kanilang magiging kalbaryo. Ate, mabait naman sa akin si Kuya Benjamin.
Mas mabait pa nga siya kay Kuya David eh. Masyado ka pang bata, Nitoy. Hindi ka pa marunong kumilatis ng tao. Nasasabi mo yan kasi akala mo porke naging mabait sa'yo ng isang beses totoong mabait na siya. Kahit sino, kayang-kayang magpanggap. Bakit naman po siya magpapanggap na mabait sa akin? Sino po ba ako sa kanya? Aba, ewan ko sa kanya. Bakit hindi mo siya tanungin? Sige ate, kapag nakita ko siya, tatanungin ko po siya. Ay, Diyos ko. Kapatid nga kita. Ate, tingnan mo yun oh. Tingnan mo ate, may mga nakaitim po. Tinuro ni Nitoy ang grupo ng mga tao na hindi naman kalayuan sa kanila. Pumasok ang mga yun sa loob ng kagubatan. Sa hindi inaasahan na pagkakataon, biglang tumakbo ang batang si Nitoy patungo roon. Nataranta naman ng dalaga kaya wala itong nagawa kundi ang sundan ng kanyang kapatid. Nang makalapit na sila roon, agad niyang dinakma si Nitoy at tinakpan ang bibig nito. Pasaway ka talaga kahit kailan. Nakakainis ka talaga. Shh! Ate, huwag ka maingay. Baka marinig tayo. Marahang sumilip si Anita sa halamanan. Nakita niya ang mga nakaitim na naglalakad patungo sa iisang direksyon. Walang kamalay-malay ang mga yon na nasa paligid ang magkapatid. Noong mga sandaling yon, malakas ang tibok ng puso ni Anita. Parang nanghihina rin ang kanyang tuhod sa sobrang kaba. Hinilan na niya ang kapatid niya para sana umalis na lang. Ang kaso nga lang, sumabit ang short ni Nitoy sa sanga ng halaman. Nawarak ang short. Nakita ang pisngi ng puwet ng bata kaya umiyak ito. Tila nakalimutan na nasa alanganing sitwasyon silang dalawa. Mabilis na tinakpan ni Anita ang bibig ng kapatid. Pero huli na ang lahat. Nang tingnan ni Anita ang nakaitim, nakadako na ang tingin ng mga yun sa kanila. Kaya naman agad na binuhat ng dalaga ang bata kahit medyo mabigat yun. Tumakbo sila ng mabilis. Narinig na rin nila ang paghabol sa kanila. Nakakainis ka talaga kahit kailan. Ikaw kaya umila sa akin. Sinana tuloy yung paborito kong short eh. Pwede mo manahimik ka? Ang bigat-bigat mo. Nagawa nilang taguan ng mga humahabol sa kanila. Kaya nga lang, hindi na sila nakabalik sa dinaanan nila nung una dahil sa taranta. Tahimik lamang ang magkapatid habang nagtatago. Tila naririnig na ni Anita ang kabog ng kanyang dibdib sa sobrang kaba. Maya-maya pa, nakita nilang lumagpas na ang mga humahabol sa kanila. Sa puntong yon, nasiguro na nga ng dalaga na aswang ang mga nakaitim. Narinig niya kasing umaangil ang mga yon na parabang gutom na gutom. Tumingin ang dalaga sa itaas. Malapit nang gumabi. Didilim na ang buong paligid. Bagay na mas lalong nagpakaba sa kanya. Hindi niya pa alam kung papaano sila makababalik. Muli silang lumabas sa pag-aakalang hindi na sila makikita ng mga aswang. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo. Nakasalubong na nila ang mga nilalang. Napayakap na lamang ang batang si Nitoy sa hita ng kanyang ate. Lalong naiyak ang bata. Nakalimutan na nitong nakalabas ang kaliwang pisngi ng puwet nito dahil sa nararamdamang takot. At kakainin na nila tayo. Huwag ka matakot. Ako bahala. Sige, subukan nilang lumapit. Huwag nang patay sa inyo. Sige! Dinampot ng babae ang sanga sa gilid. Pero dahil manipis lamang yon, naputo lang din ito pagkapalo niya sa isa. Umangil ang aswang na lalong kinatakot nilang dalawa. Sa mga oras na ito, sinubukan na lamang nilang magdasal sa pagbabakasakaling merong mangyaring himala. Hahawakan na sana sila ng aswang pero napansin ni Anita na hindi na yun lumapit. Nakatingin lang ang mga aswang sa kamay niya, partikular sa pulseras na kanyang suot-suot. Dito na niya napagtantong totoo ngang gumagana ang proteksyon na yon. Ang kaso nga lang, nakaisip pa rin ang mga aswang para dalhin sila. Naglabas ng patalim ang mga yon. Akmang ipupukol na ng mga aswang ang mga hawak na kutsilyo nang biglang dumating ang grupo nila Benjamin. Hawak ang mga itak, pinagtatataga nila ang mga aswang. Tinakpan na lamang ni Anita ang mga mata ng kanyang kapatid.
Masyado kasing marahas ang nasasaksihan nila. Pumapalag ang mga aswang, pero dahil sa kahusayan na pinapakita ng grupo ni Benjamin, ay agad na napaatras sa mga aswang. Habulin nyo! Patayin nyo! Ano? Nasaktan ba kayo? Hindi naman. Wala kaming galos. Maraming salamat dumating kayo. Buti na lang kamo, nagro-ronda kami ngayon sa gubat. Nakaabot kami rito dahil sa mga bakas ng aswang eh. Ano ba nangyarit napatpat kayo rito? Ang layo na nito ah. Naningin lang kasi kami sa kabilang baryo. Tapos pauwi na kami. Itong batang to nakakita na naman ng nakaitim. Tapos bigla na lang tumakbo papunta doon. Kaya alangan namang hayaan ko to. Kaya ayan, napatpat kami rito. Hinabol nila kami. Ate, uwi na tayo. Kita pet ko eh. Ano naman ang nangyari dyan? Bakit nakadungo yung pet ng batang yan? Ipagila ko kasi sa kanya kanina para tumakas. Sumabit yung short niya sa sanga. Nako, hirap niyan. O ito, takpan mo muna ng polo ko. Baka mahamugan yung pet mo. Sabi ko sa iyo, mas mabait si Kuya Benjamin kaysa kay Kuya David eh. Tingnan mo nga nakasal pa ako ni Kuya David. Natawa na lamang ang binata ng mga sandaling yon. Maya-maya lang din ay nakabalik na ang kanilang mga kasama. Hindi na naabutan ng mga yon ng mga aswang. Kaya naman minabuti na lamang nilang umuwi. Nang makarating na sila sa kanilang baryo ay saka lamang napanatag ang kalooban ni Anita. Nakahinga na rin siya ng maluwag. Sa susunod wag niyo nang papansinin ng mga bagay na alam niyong hindi pangkaraniwan. Mapapahamak lang kayo. Wag din kayong lalabas ng mag-isa. Hanggat maaari, huwag pumunta sa mga liblib na lugar nang hindi kami kasama ha. Pwede kayo magpasama sa amin kapag meron kayong gustong puntahan. At kapag papasok naman si Nitoy, pwede kayong sumabay sa amin. Maraming salamat sa inyo pero may pabor sana akong hingin sa inyo eh. Ano yun? Pwede bang huwag niyo munang sabihin kay Lola ang nangyari? Natatakot kasi ako na baka magalit siya. O baka naman mag-alala siya ng sobra at ma-stress pa siya. O sige, pero kailangan malaman ng mga tao na meron kaming nakaengkwentrong aswang Sasabihin na lang namin na wala kayo ron. Hindi na talaga normal ang lahat, Anita. Nagbabalik na sila. Napalunok na lamang ng laway ang dalaga. Nang makauwi na sila sa kanilang bahay, naabutan nila si Aling Linda na naghahain na ng hapunan. Nakangiting inabot ni Anita ang perang nasingil. Iyon! Maraming salamat sa inyo ha. Napagod ba kayo? Sakto ito. Merong tayong sinigang. Niluto ko talaga yan kasi alam kong gutom kayo pag-uwi. Lola? Pinandilata ni Anita ang bata. Nakuha naman agad ni Nitoy ang naisabihin ng dalaga. Kumamot na lamang ito sa ulo. Bakit? Ano yan, Nitay? Wala po. Sabi kong sarap ng luto nyo kahit amoy pa lang. Diyos ko, nambola pa itong batang ito. Karne lang naman ang kakainin mo dyan kasi masyelang ka sa gulay. Matapos kumain, nagmuni-muni muna sa labas ang dalaga. Hindi pa rin nawala sa kanyang isipan ang mga nangyari. Ramdam pa rin niya ang kaba. Kahit anong gawin niyang tapik sa dibdib, ay hindi yun nawawala. Sinilip niya sandali ang kanyang lola at kapatid. Kita niyang nakaiga ng dalawa sa kwarto. Sinamantala niya ang pagkakataon na yun para lumabas. Pupunta niya si David sa bahay nito. Sasabihin niya ang tungkol sa misteryosong baryo ng mga aswang. Pero sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, si Benjamin ang kanyang nakasalubong. Nakatinginan silang dalawa. Kahit na hindi niya yung kasundo, naisip niyang kay Benjamin na lamang sabihin total ay nakita na niya ito. Benjamin, may gusto sana akong sabihin. Kung tungkol na naman to sa pamangkin ko, bukas na lang. Hindi to tungkol sa pamangkin mo. Hindi ako mga away ngayon. Seryoso ang sasabihin ko. Ano bang sasabihin mo? Diretsuin mo na nga ako. Tungkol ito sa mga aswang. Sa lugar kung saan sila nakatira. Sa mga aswang? Teka, anong nalalaman mo? Nung nakaraan, yung kinuwento ko sa inyong niligaw ng pamangkin mo yung kapatid ko, meron kaming natuklasan na isang lugar noon. Mga aswang ang naroon.
Paano mo naman nalaman na aswang yon? Nakita mo ba? Oo, kitang-kita ng dalawang mga mata ko. Kami magkapatid. Pangit ang mga mukha nila. Kakatakot. Tapos, lumalabas-labas yung mahabang dila. Yung kuko nila parang nakakamatay. Tapos, umaangil. Parang hayop na matagal nang hindi napapakain. Sige, ituro mo kung saan yung lugar na yon. Anong gagawin nyo? Malamang pupuksain sila. Alangan naman makipagkaibigan kami sa kanila. Hindi ba delikado? Para kasing marami sila dun eh. Wala kaming pakialam kahit gaano pa sila karami. Uubusin namin sila. Ituro mo sa akin. Ngayon na? Oo. Pumalma ka, Benjamin. Napatingin silang dalawa sa narinig nilang tinig na matandang lalaki. Naroon si Mang Pepe, ang albularyo ng kanilang lugar. Ito rin ang itinuturing na pinuno ng samahan. Hindi tayo pwedeng umatake kagad kahit na alam na natin ang lungga nila. Kailangan pa natin pag-usapan ang bagay na ito. Miss, ano pang nakita mo sa lugar na yon? Mga aswang lang. Tapos kabayan, yun lang po. Pero Mang Pepe, kung hindi natin sila aatakihin ngayon, baka makagawa pa sila ng paraan para makatakas. Lalo na't nakainkwentro namin ng ilan sa kanila. Hindi mo kailangan magmadali. Kaya nating isipin nila na wala tayong alam sa lokasyon nila. Nang sa ganun makampante silang kumilos. Saka natin sila iisa-isahin. Sa oras na mabawasan na natin ang kanilang bilang ng marami, saka tayo papasyal sa kanilang lugar. Iha, may tuturo mo ba sa amin ang eksaktong lokasyon? Opo, tandang-tanda ko pa po. Nadadaanan ko lang po yun kapag nagsusundot naghahatid ako kay Nitoy. Kung ganun sasamahan mo kami kapag dumating na ang tamang araw para puntahan namin ang sinasabi mong baryo. Nang pumayag ang dalaga sa gustong mangyari ni Mang Pepe, alam niyang maaaring malagay sa alanganin ang kanyang buhay. Pero naisip niya rin kasi na kung wala naman siyang gagawin, baka dumating lang din ang puntong sila rin ang mabiktima. Kinaumagahan, Anita, ano nangyari sa short ng kapatid mo? Bakit naman punit yun? Tungkol doon. Ang likot-likot kasi kahapon eh. Sumabit siya sa sanga na nakausli. Diyos ko talagang batang yun Sobrang kulit kasi ng kapatid mo. Mukhang minana niya pa yata kakulitan ng papa mo. Ay nako, sana wag manahin yung masamang ugali. Hindi naman po siguro baka nagmana po sa ugali ninyo. Ay, siya nga pala. Narinig ko ang bali-balita ngayon dito sa atin. Itong sila Benjamin pala may nakaengkwentrong mga aswang. Ang kaso nga lang daw, hindi naman daw nila napatay. Mga nakatakas daw. Ay nako, eto nga ba sinasabi ko Delikado ang baryo ng mga aswang na yan. Buti na lang talaga, may mga samahan na kagaya ni na Benjamin. Noon lang, paano na lang kung wala? Ella, nakakita na ba talaga kayo ng aswang? Di ba nakwento ko naman sa iyo nung araw, nung buhay pa ang lolo ninyo. Nakakita kami ng aswang. Muntikan pa nga kami mabiktima Mabuti na lang talaga, nakatakbo kami sa maraming tao. Noon kasi, ang mga aswang, makakita lang sila na maraming tao takot na sila. Hindi yan sila nagpupunta sa mga lugar na matao. Pero ngayon, kakatakot na. Kahit na dito sa baryo natin na maraming tao baka hindi na sila natatakot Kaya ikaw Anita wag na wag kang magpapagabi. Kapag hindi mo kayang sunduin si Nitoy, magpasama ka na lang kina Benjamin o kaya naman kay David. Mahirap na. Mga taga Maynila pa naman kayo. Bumuntong hininga na lamang si Anita. Sa mga nangyayari, naiisip niya na rin na hinga ng tulong ang dalawang binata. Ibaba na lamang niya ang kanyang pride dahil mas mahalaga sa kanya ang kaligtasan ng kapatid. 5 araw pa ang nakalipas, naging maayos naman ang buhay ng dalaga at ng kanyang pamilya. Sa kabila ng mga kababalaghan na nangyayari, nanatiling payapa ang mga buhay nila. Pero hindi pa rin siya naging kampante. Kaya naman
Tuwing papasok si Nitoy ay nakikisabay na ito kay David o kaya naman minsan kay Benjamin. Ate, kanina pa tayo naghihintay. Magagabi na. Pero wala pa rin sila Kuya David at Kuya Benjamin. Dapat pala ate, naglakad na lang tayo kanina pa eh. Ayan ka na naman. Huwag kang ambang bida-bida. Nung nakaraan, munti ka na tayong mapahamak dahil sa kagagawan mo eh. Baka nakakalimutan mong inis pa rin ako sa'yo. Kaya manahimik na dyan. Maghihintay tayo rito. Hindi tayo aalis hanggat wala sila. Baka po kasi hindi naman tayo susunduin eh. Kasi hindi naman po pumasok si Buknoy. Ay nako, ang kulit mo. Sabi ng manahimik ka nga muna eh. Nakatayo lang ang dalawa sa harapan ng paaralan. Mag-iisang oras na sila roon. Wala nang ang estudyanteng lumalabas. Lahat kasi ay nakauwi na. Kaya naman, hindi na rin maiwasan ni Anita na mag-isip ng kung ano-ano. Maya-maya pa, may dumating na tricycle. Anita! Nitoy! Tara, sakay na! Sabi siyo, darating sila eh. Ha? Wala kan mo sinabi ah. Pasensya na kayo ah. Medyo natagalan eh. Pinaayos pa kasi namin tong sira sa bandang gulong. Pero ngayon, ayos na. Ito na magiging service natin palagi. Nasaan na yung pulseras na bigay ko sa'yo? Eto, suot ko pa. Mabuti naman. O sige na, sumakay na kayo. Hindi na sila nagtagal doon. Agad na rin silang sumakay sa tricycle. Tahimik lamang nilang tinahak ang daan. Madilim na ang kanilang tinatahak. Sa mga nakalipas na araw kasi, nasira ang ibang poste ng ilaw dahil sa dumaang malakas na ulan. Hindi tuloy maiwasan ni Anita na mabahala. Dahil sa mga nagtataas ang puno sa daan, pakiramdam niya ay may mga aswang na nag-aabang sa kanila. Nang biglang namatay ang makina ng tricycle. O pre, ano nangyari? Nako po, nasira na naman yata pre yung makina. Ha? Akala ko ba ayos na yan? Akala ko nga kasi kakayanin pa eh. Kaya yung gulong lang yung pinaayos ko kanina. Ay sus, pambihira ka naman oh. Ano gagawin natin? Maglalakad na lang ba tayo? May dalawa tayong pwedeng gawin. Una, maghintay na may dadaan na sasakyan. Pangalawa, sasakay kayo ni Nitoy sa tricycle. Tapos, itutulok namin ni Benjamin hanggang sa makarating tayo sa atin. Ha? Seryoso ka ba? Ang layo pa natin no? Sige nga, anong magandang paraan? Di tayo pwedeng maglakad pre. Hiniram ko lang to sa tiyuhin ko. Alam nga namang iwan natin tong tricycle na to dito. Si Nitoy na lang ang sasakay. Tutulong na lang ako sa pagtutulak. Uy, di pwede no? Babae ka eh. Baka hindi mo kayanin. Ganyan ba kahinat kababa ang tingin nyo sa aming mga babae? Hindi naman sa ganun. Inaalala ko lang yung katawan mo. Baka kasi mabigla ka at magkasakit ka. Kaya ko naman eh. Hindi naman ako lampa. At saka, nakakaya kung pati ako eh nasa loob. O sige na, pagbigyan mo na siya. Gusto niya yan eh. Tatlo silang nagtulak ng tricycle. Kayang-kaya naman nilang itulak ng mabilis dahil hindi naman yon gaya ng kotse na sobrang bigat. Pero habang ginagawa nila yon, isang panganib pala ang nakaamba sa kanila. Bigla na lamang kasing may lumitaw na lalaki sa gitna ng daan. Matangkad na lalaki. May kalakihan ng katawan nito. Nang matutukan ng ilaw ang tricycle noon, nakilala ito ni Anita. Ikaw nga yun. Anong ginagawa mo? Bakit mo kami hinaharangan? Ikaw ang anong ginagawa mo? Bakit mo kasama ang mga yan? Hoy, magkakilala ba kayong dalawa? Hindi ko siya kilala. Pero minsan niya na akong pinagtanungan kung nasa nakatira yung albularyo ng baryo natin. Aswang ka! Akala ko hindi niyo malalaman kagad eh. Totoo nga sinabi ng mga kasamaan ko. May angking husay din kayo. Meron pa silang hindi nasabi sa'yo. Hindi nila binanggit na pwede kang mamatay kapag nakaharap mo kami. Anita, hawakan mo ang kapatid mo ah. Matakip na lang din ang mga mata. Papapalabang kami ngayon. Agad na kinuha ni Anita ang kanyang kapatid. Ramdam niya ang takot ng bata. Nanginginig yon sa takot. Kahit siya, hindi niya rin mapigilan na mabilis na pagtibok ng kanyang puso.
Sa tingin niyo ba, haharap ako sa inyo na mag-isa kung hindi ko kayo kaya? Abay, malay namin kung bida-bida ka lang. Kunwari malakas pero papogi lang. Hindi ba, pre? Iyoko na marami shot-shot. Tapusin kagad natin to. Malaking sagabal kayo sa mga plano namin eh. Di simulan mo. Dinukot na ni Benjamin ang kanyang itak. Ganon din si David. Hindi nagtagal, agad na umatake ang lalaking aswang. Nagmamadaling lumapit yon sa kanila. Sinalubong naman ito ni Benjamin. Pagkagupit nito ng itak, nakailag ang lalaki. Marunong din ito makipaglaban base sa kilos nito. Dalawa na kayo pero hindi niyo pa rin ako matamaan. Ha! Mga mahihinang nilalang. Masyado ka madaldal no? Nang si David naman ang lumapit, magkakasunod na hagupit ng itak ang ginawa nito. Dahil sa agresibong pag-atake ng binata, nagawa na nitong patamaan ng aswang. Agad din namang rumispondi si Benjamin. Pagtaga nito, tinamaan nito ang kalaban nila. Sirit agad ang dugo sa braso ng aswang. O ano, palag? Hindi na kontento si David. Wala itong sinayang na pagkakataon. Inatake niya lang ng inatake. Ang hindi alam ng aswang ay sinasadya lamang ito ni David para magkaroon ng mas magandang pagkakataon si Benjamin. Maya-maya pa, nahiwa ni Benjamin ang aswang sa bewang. Dahilan para mapatigil ito at pansamantalang dumistansya. Gusto ko malaman ang pangalan mo. Para bago ka mabatay, mas madali kitang matatandaan na minsan may pinasilang akong mahina na kagaya mo. Dado pangalan ko. Dado ang pangalan ng aswang na papaslang sa'yo. Muling lumusob si Benjamin. Pero sa pagkakataong ito ay tila biglang lumakas ang kalaban nila. Bumilis din ang kilos nito kumpara sa mga naunang minuto. Tinamaan ng suntok si David. Natumba agad ito dahil sa lakas ng kamao ng kalaban nila. Mabuti na lamang, agad na nakaresponde si Benjamin. Hinataw nila ulit ng itak ang lalaki, pero hindi na yun tinamaan. Mabilis na nakaiwas ang aswang. Sa halip, isang malakas na suntok din ang pinatama nito sa tagiliran ni Benjamin. Nabitiwan ng binata ang itak. Dinakma siya sa ulo at saka binalibag na malakas. Tumama pa si Benjamin sa harapan ng tricycle. Sa puntong ito, nabahala na si Anita. Sa nakikita niya, tila mahihirapan ng manalo ang dalawang binata. Nag-isip na siya kung tatakbo na silang magkapatid, pero tila nabasa yata ng aswang ang binabalak niya. Tumingin yun sa kanya ng nakangisi. Kaya naman hindi na rin siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ano? Tatakas ka? Ha! Kala mo makakatakas ka? Wala ka namang kayang gawin ngayon nakabulagta na tong dalawang to oh. Wala ka na rin pag-asang mabuhay pa. Pati na rin ang bata kasama mo. Huwag! Sa'yo damay! Huwag na lang! Hoy! Kami kalaban mo! Huwag ang mga taong alam mong walang laban sa'yo! Oh, nakakabangon pa pala kayong dalawa. Akalain mo nga naman. Akala ko ganun lang kayo kahina eh. Pinahangaan niyo ako Muling pinagtuunan ng aswang ang dalawang binata. Bigla na lamang itong gumapang na mabilis at dinamba si Benjamin. Humaba ang kuko nito. Nang kakalmutin na sana nito si Benjamin, bigla na lamang may tumarak na palakol sa ulo ng aswang. Dahil dito, agad na nakaalis si Benjamin sa ilalim ng kalaban nila. Pagtingin nila sa gilid, naroon si Mang Pepe, ang albularyo na pinuno ng kanilang samahan. Mang Pepe, paano kayo napadpad dito? Kung saan may gubat, dapat alam niyong sa gabi nandun ako. Sa wakas, nakita ko na rin ang isang to. Hoy, ikaw! Matagal mo na akong hinahanap, di ba? Oo, ikaw nga. Pepe! Gigewang-gewang na ang aswang. Napuruan ito ng palakol sa ulo. Pasensya ka na at hindi tayo nagkaroon ng matinong laban. Inabutan kita sa ganitong paraan. Pero bagitong aswang ka pa. Hindi ko ang gusto ko makaharap. Nasaan ang amo mo? Hindi na sumagot ang aswang na si Dado. Tumawa na lang ito hanggang sa tuluyan na nga itong bumagsak at malagutan ng hininga. Napailing na lamang si Mang Pepe. Kayong dalawa naman, ang tagal nyo na sa sabahan, hindi nyo malang inayos tong laban. Kung kaninin nyo pa binira sa ulo yan, edi batay na yan.
Masyado kasi siyang mabilis kanina. Pasensya na ho. Walang magagawa ang pasensya. Ang mahalaga, ligtas na kayo. Napatay natin ang kanang kamay ni Efren. Teka, kasama niyo pala ang magkapatid. Anita, ayos lang ba kayo? Opo, ayos lang po kami. Kinabahan lang po kami kasi akala ko makakain na kami ng mga aswang. Huwag ka mag-alala, ligtas ka na. Patay na ang aswang na ito. Ate, uwi na po tayo. Natatakot na po ako eh. Baka mamaya kainin tayo ng mga aswang. Nitoy, wala ka nang dapat nang ikatakot. Makakauwi na tayo ng ligtas. Ay, sige na, sumakay na kayo. Sira ho yung tricycle na yan eh. Kailangang itulak. Napapailing na lamang ang matanda. Itinulak na lamang nila yon. Halos 2 oras silang nagtulak. Hanggang sa matsyempohan nilang rumoronda ang mga pulis mula sa bayan. Hindi na sila noon hanggang sa makarating na sila sa baryo. Pag-uwi nila, hindi na nagdalawang isip sila Benjamin at David na ipagtapat kay Aling Linda ang mga nangyari. Hindi makapaniwala matandang babae. Alalang-alala ito sa 2 nitong apo. Diyos ko, buti naman at nakaligtas kayo. Benjamin, ano gagawin natin ngayon? Matatalo niyo ba mga aswang? Baka naman dito sila manggulo sa atin. Paano tong 2 apo ko? Huwag po kayo mag-alala. Bukas din ng gabi, lulusubin na namin ang mga aswang. Bago pa sila makarating dito, uubusin na namin sila. Magtiwala po kayo sa amin. Ililigtas po namin ang baryong ito. Napailing na lamang ang babaeng si Anita. Hindi niya kasi inakala na magiging ganito ang takbo ng buhay nila. Tinakasan nila ang magulong buhay sa Maynila, pero mas mapanganib naman ang dinadanas nila. Ganun pa man, sinubukan na lamang ng babae na maging positibo. Kinabukasan ng umaga, kumalat na agad ang nangyari. Nagsilbing babala ang pangyayari sa lahat ng residente. Kaya ang karamihan sa kanila, hindi na muna pinapasok ang mga anak sa eskwelahan. Ganon din naman ang ginawa ni Anita kay Nitoy. Mas pinili niyang manatili na lamang ang kapatid sa kanilang bahay kaysa malagay na naman sa alanganin ng buhay nito. Pasensya ka na, Anita. Kailangan mo makita itong ginagawa namin. Hindi ka ba natatakot sa mga nandito kasi puro patalim ang hawak naming lahat? Hindi naman ako ignorante. Naghahasa din naman ako ng patalim kapag naghihiwa ako ng sibuyas. Kaya ayos lang naman. Nagpunta ako dito kasi meron akong gustong itanong. Oy, bakit? Ano ba yung tatanong mo? Pwede niyo ba akong turuan na humawak ng pana? Gusto ko makapatay din ng aswang eh. Para naman hindi ko mararamdamang pabigat lang ako kapag kasama niyo ako. Mabuti naman at naisip mo rin yan. Pero dahil gusto mo matuto, wala namang problema. Tuturuan kita ngayon din. Oh, nagkusang loob na si Benjamin ha. Patusin mo na. Minsanan lang yun maging mabait sa ibang tao. Isa lang ang gusto ko sa tinuturuan ko. Ayaw ko na masyado mareklamo. Madali akong mairita sa ganun eh. Hindi na lamang kumontra ang dalaga. Hindi nagtagal ay isinama na rin ni Benjamin ang dalaga. Humarap sila sa malapad na katawan ng puno kung saan naroon ang mabilog na kahoy. Yun ang nagsisilbing target nila. Bakit pa nang gusto mo? Bakit ayaw mo nang itak? Hindi ko kasi alam kung kaya ko ba makipagharapan eh. Tumango na lamang si Benjamin. Nang simulan na nila ang pag-aaral sa pag-asinta, hindi naman nahirapan si Benjamin sa dalaga. Marunong makinig ang babae. At kahit hindi pa ito nakakatama sa gitna, masasabi ng binata na kahit papaano may potensyal si Anita sa bagay na yon. 3 oras ang nakalipas, natapos na rin ang pagsasanay nila. Nangalay ang braso ng dalaga at nakaramdam na rin ng gutom. Maraming salamat Benjamin ah. At pasensya na rin pala kung ano man ang mga nasabi ko noong unang beses tayo nakita. Wala yun. Aminado rin naman na mali yung mga sinabi ko. Hindi ko dapat sinisisi ang mga babaeng nababastos dahil lang maikli ang suot nila. Natutunan ko na ang bagay na yon. At hindi na ganun ang pananaw ko. Mabait ka naman pala eh. Siguro, bawas-bawasan mo na lang yung pagsimangot mo. Mas nakakabata kapag lagi ka nakangiti. Matapos yun,
Umuwi sila sa kanila para magpaalam sa lola niya. Halos mangyak-ngyak ang matandang babae nang malaman na kasama siya sa sasabak. Sinubukan siyang pigilan na matanda, pero buo na ang kanyang loob. Sasama siya sa mga manunugis para sa ikatatahimik ng kanilang lugar. Paano kung may mangyaring masama sa'yo roon? La, magtiwala lang kayo sa akin. Nag-aral ako kanina kung paano humawak ng pana. Tinuruan ako ni Benjamin. Walang mangyayari masama sa akin hanggat kasama ko sila. Hindi naman kasi natin alam kung ano mangyayari mamaya eh. Kayo na mismo nagsabi na baryo ng mga aswang ang pupuntahan ninyo. Ibig sabihin, marami ang mga naroon. Kakayanin niyo bang lahat yon? Diyos ko, bakit ba ito nangyayari sa atin? Hinawakan ng dalaga ang magkabilang pisngi ng kanyang lola. Ngumiti siya na malapad. Pinapakita niya na handang-handa siya sa mangyayari kahit na ang totoo ay natatakot din siya. La, pinapangako ko, babalik ako dito. Kailangan ko lang talagang gawin ito para makatulong ako para sa baryo natin. Tumangutango na lamang ang matandang babae. Maya-maya pa'y dumating na rin sila Benjamin kasama ang iba pang miyembro ng samahan. Ipinaalam nila ang babae kay Aling Linda. Hindi nagtagal, sinimulan na rin nilang umalis. Makalipas lang ang kalahating oras, nakita na rin ni Anita ang daanan patungo sa sinasabi niyang baryo. Pinangunahan ni Mang Pepe ang paglalakad. Itinuro naman agad ng dalaga kung nasaan ang tamang daan. Marahan silang kumilos nang makita na nga nila ang baryo ng mga aswang. Wala pang nangyayari. Ramdam na ni Anita ang tensyon. Ihandaan niyo mga pana ninyo. Unang atake natin ay mga palaso. Pag naubos, haharapin na natin sila. Kanya-kanyang hugot ng palaso ang mga manunugis. Sumabay na rin sa mga yon si Anita. Pinilit niyang ibanat ang lagayan ng palaso. Itinutok sa isang aswang na medyo malapit. Pagsenyas ni Mang Pepe, sa kanila binitiwan ng palaso. Tumama ang lahat ng palaso ng mga manunugis. Maliban na lamang kay Anita na hindi man lang umabot sa inaasinta niya. Pero hindi siya tumigil hanggat hindi siya nakakatama. Bumunot lang siya ng bumunot. Maya-maya pa, nakasapul na rin siya. Dahil dito, mas lalo siyang ginanahan. Tila tumaas ang kanyang moral. Pakiramdam niya ay isa na siyang ganap na gaya ni Benjamin at David na isang manunugis. Lapit na! Paano ako? Sasamahan kita. Ayi! Nung ayi, si Raulo. Nagsimula ng tumungo ang mga manunugis sa loob ng baryo. Kagaya ng kanilang inaasahan, hindi na mabilang kung ilang aswang ang naroroon. Kahit si Mang Pepe, nahihiwagaan din kung papaanong dumami ng ganun ang mga kalaban nila. At kung papaanong hindi nila natuklasan agad ang lugar na yon. Ganun pa man, pumalag ang mga manunugis kahit mas lamang sa bilang ang mga aswang. Wala silang ipinakitang takot. Kampante sila na kakayanin nila ang mga yon dahil na rin sa kanilang pambihirang kahusayan. Samantala, nakatago lang sa gilid si Anita at Benjamin habang pasimpleng pinapana ang mga aswang. Mag-iingat ka, baka matamaan mo yung mga kakampi natin. Kaya nga ako nahihirapan kasi labo-labo na eh. Teka, wala bang makakalapit na aswang dito sa atin? Huwag mong intindihin yun. Ako nang bahalang magbantay. Bakit mo ba kasi ako sinasamahan? Ayaw mo ba? Gusto. Hindi ko kaya mag-isa eh. Yun naman pala eh. Dami mo pang dinadaldal. Sa pagpapatuloy ng labanan, ay dihado na ang mga aswang. Wala pang nababawas sa hanay ng mga manunugis. Samantalang sa mga aswang ay halos nangangalahati na. Isa sa naging kalamangan nila ay ang mga pangkaraniwang aswang lang ang naroroon. Lipat tayo ng pwesto. Ha? Anong ha? Bingi ka ba? Lipat tayo ng pwesto. Nagmamadaling tumayo ang babae. Tumakbo sila papunta sa kabilang gilid ng baryo. Kakaunti na lang ang palaso ni Anita. Pero dadalawang aswang pa lang ang natatamaan niya. Ang ibang palaso
ay kung saan-saan pa napupunta. Gamitin mo yung tinuro ko sa'yo kanina. Pambira ka naman, oh. Ang sakit na ng braso ko eh. Hindi ka pwedeng sumabak sa ganito kung mas marami ka pang reklamo kaysa napatay na aswang. Ang ingay mo kasi eh. Manahimik ka para makafocus ako. Nanahimik na ang binata ng mga sandaling yon. Itinoon na lamang din ng dalaga ang kanyang atensyon sa mga aswang. Pero kalaunan, naubusan na rin siya ng palaso. Sa kasamaang palad, wala na siyang tinamaan. Mabuti na lamang ay nakakalamang na sa laban ng mga kasama niya. Ano nang gagawin ko? Wala na akong palaso. Eh di umuwi ka na. Ha? Wala ka nang gagawin dito eh. Umuwi ka na. Ihatid na kita. Tara na. Seryoso ka ba? Oo, mapapahama ka lang dito. Kapag nakita ka pa ng mga aswang eh, baka ikaw pa unahin nila. Tara na. Kaya na nila yung mga yan. Hinawakan na siya ni Benjamin sa kamay at hinila na siya paalis sa lugar. Pero hindi pa man sila nakakalayo, bigla na lang may humarang sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Benjamin. Kahit yun ang unang pagkakataon na nakaharap niya ang matandang aswang, malakas ang kutob niya na yun ang pinuno ng baryo ng mga aswang. Mukhang pauwi na yata kayo, iho, ha? Sino ka? Aswang ka rin, no? Bakit bang hilig niyong humarang sa daan? Anita, huwag ka magsalita. Yan ang pinuno ng mga aswang. Pinuno? Kusang nagtindigan ng balahibo ng dalaga na mapagtanto yun. Nagtago siya kaagad sa likuran ni Benji. Nanlalamig ang kanyang palad dahil sa takot. Tuwang-tuwa siguro ang mga kasamaan mo dahil pinagpapapaslang lang nila mga walang kwentang kalahi ko. Pero alam mo ba kung anong kakaiba sa nangyayari ngayon? May gagamitin ako para bumagsak ang mga manunugis. Anong binabalak mo? Gusto mo malaman? Nabigla na lamang si Benji nang biglang tumalon ng mataas si Mang Efren. Napunta ito sa likuran nila. Walang kahirap-hirap na hinablot ang babaeng si Anita. Pagkatapos, sinipa nito ng malakas si Benjamin. Tumilapon ng lalaki. Si Anita naman ay sinuntok na matanda sa sikmura na agad din namang nawala ng malay. Ito ang plano ko. Ang papiliin kayo sa tatlo. Susubukan pa sana habulin ni Benjamin si Mang Efren, pero inilabas na nito ang malapad na pakpak at agad na umalis. Dala-dala ang babaeng si Anita na walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Nagising na lamang siya nang marinig na niya ang tinig ng kanyang lola at ang kanyang kapatid. Pagtingin niya sa gilid, nakita niyang nakagapos ang bata at matandang babae sa haligi. Nitoy, Lola! Sino? Bakit kayo nakagapos? Ikaw rin, Ti. Ano nangyari? Nakagapos ka rin. Ano mangyayari sa atin? Pinagsama-sama ko na kayong tatlo sa mismong bahay ninyo. Huwag kayong mag-alala. Maya-maya lang, may darating na rin dito para iligtas kayo. Ang kaso nga lang, kailangan nilang mamili sa inyong tatlo kung sino lang ang pwedeng iligtas. O pwede rin namang buhay ninyo kapalit ng buhay nila. Kung ano pa rito? Wala kami kinalaman sa alitan ninyo. Oops! Huwag kang ganyan. Nakita kita kanina na may hawak ang pana. Dalawa nga lang ang tinamaan mo. Tapos, naubos na yung palaso mo nang wala kang napala. Kung sino ka man, nagmamakawa ko sa inyo na huwag nyo na kaming idamay pa. Mga simpleng tao lang naman kami. Ang kaso, hindi ako magdedesisyon kung pakakawalan ko kayo o hindi. Hintayin na lang natin sila. Mamaya naman siguro narito na rin sila. Magsisimula na rin ang magandang palabas. Gagawin niyo sa baryong to. Bakit gustong-gusto niyong sakupin? Oh, akala ko ba wala kayong kinalaman? Bakit mo alam ang bagay na yan? Ikaw masyado ka maraming nalalaman Oras na yata para tumikom ang bibig mo habang buhay. Hindi ko alam kung anong pinagmula ng mga pinaglalaban niyo. Pero hindi tama na idamay niyo ang mga taong walang kaalam-alam. Kung may problema kayo, Wala kang karapatang magsalita. Dahil ang alam mo lang ay ang mga kwentong naririnig mo. Sasabihin ko sa iyo, ang baryong ito ay dating baryo ng mga aswang. Inagaw lang sa amin ito ng mga sinaunang albularyo at manunugis. Ngayon, wala na sila rito. Babawin ko na kung ano man ang totoong sa amin. Masama ka? Bad ka? Hindi ka mapapatawad ni Lord? Hoy,
Bata, huwag ka maingay ha. Kasi alam mo, nangangain ako ng batang maingay. Bigla na lamang nagbagong anyo na matandang aswang. Lalong naiyak ang batang si Nitoy. Nanginginig na ito sa takot. Naihina rin ito sa salawal. Nakikiusap ako. Huwag mo nang takutin ang apo ko. Wala siyang kinalaman dito. Bata lang siya. Okay, sige. Madali naman akong kausap eh. Maawain din naman ako sa mga bata. Muling ibinalik ni Mang Efren ang itsura niya sa dati. Tawa ito ng tawa. Para nitong mamamatay sa kakahagalpak. Awang-awa naman si Anita sa kanyang kapatid. Nagsarado ang kanyang mga kamao. Napaksama mo. Maraming salamat sa papuri, Iha. Ang mga ganyang salita ay mas lalong nakakapagpagana sa kalooban ko. Biglang napalingon si Mang Efren nang maramdaman nitong may mga dumating sa labas. Winasak nito ang pintuan at inihagi sa labas. Mula sa loob, natanaw ni Anita sila Benjamin sa labas. Kasama na nito si Mang Pepe at si David. Nandyan na pala kayo. Mabuti naman at dumating na kayo kaagad. Kanina pa kasi ako naghihintay eh. Akala ko pababayaan nyo na lang na mamatay itong tatlo sa loob eh. Gawain ba talaga ng isang pinunong aswang na nagamitin ng ibang tao para makalamang sa laban? Matanda ka na. Dapat alam mo na isang tunay na leader kayang umisip ng magkakaibang paraan para manalo sa laban. Kung gano'n masasabi kong pangmahinang paraan ang naisip mo. Sige, sabihin na natin mahina. Pero ito ang problema natin ngayon. Namili ka, buhay mo o buhay nilang tatlo. Sinasabi mo bang pakakawalan mo sila kung sasama ako sa'yo? Sasama sa akin. Pakakawalan ko lang sila kapag napatay kita ngayon. Ikaw lang naman ang problema ko eh. Wala akong pakialam sa mga bata mo dahil wala ngang kwenta mga yan. Pakawalan mo muna sila, saka ako papayag sa gusto mo. Hindi naman ako bata para gawin yon. Ikaw ang lumapit sa akin, saka ako sila pakakawalan. Huwag tayong maglukuhan dito. Kung ganyan ang gusto mo mangyari, wala tayong mapapala kasi hindi ako magtitiwala sa'yo. Kung patayin ko na lang kaya sila, kaya niyo bang makita na mga nakakalat ang mga laman loob nila? Natigil ang kanilang pag-uusap nang maramdaman ni Mang Efren na may paparating na palaso sa kanyang direksyon. Pinukula na pala ito ni David na nakatago sa di kalayuan. Pero sa kasamaang palad, nasalo na matandang aswang ang palaso. Kinuha naman ni Mang Pepe ang pagkakataong yon para tagain si Mang Efren. Tinamaan niya yon sa dibdib. Sa puntong ito, napadistansya na ang kalaban sa mga sandaling yon. Mabilis namang tumakbo si Benjamin sa loob ng bahay para pakawalan sila Anita. Kailangan ko kayong alisin dito. Saan tayo pupunta? Anong gagawin natin? Basta, kailangan yung lumayo. Natanggal na rin ni Benjamin ang kanilang pagkakatali. Wala silang sinayang na pagkakataon. Habang kinakalaban ni Mang Pepe ang pinuno ng mga aswang, agad na rin silang tumakbo sa likod ng bahay. Sa daan ay sinalubong naman sila ni David. Dito tayo, dali! Binuhat na ni Benjamin ang batang si Nitoy, habang si David naman ang bumuhat sa matanda. Karipas ang takbong ginawa nila makaalis lamang doon. Bawat kabahayan nga na nadaraanan nila ay nag-aalok na papasukin sila. Pero hindi nila yung pinato sa kadahilanang madadamay ang mga residente sa nangyayari. Maya-maya pa, nakarating na rin sila sa kalsada. Sumakto naman ang merong dumaan na jeep. Pinara nila yun at agad din naman silang sumakay. Pag-andar ng sasakyan, ay bigla na lamang merong humila kay Anita palabas. Bago marurot ang jeep ay tumalon din palabas. Sinuntok ni Anita sa pagitan ng hita ang matandang aswang kaya nabitiwan siya nito. Visit! Akala niyo matatakasan niyo ako? Dito ka lang! Akong bahala rito! Ikaw? Haharap sa akin? Nagpapatawa ka bang binata ka? Para mong sinabi na pinalaban mo yung pusa sa leon. Kung ano man ang ginawa mo kay Mang Pepe, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo yon. Papatayin ko na lang kayong lahat para wala ng problema. Tumalo ng aswang papunta sa binata. Nailaga ni Benjamin ang unang suntok na ginawa nito. Bumunot ang kutsilyo si Benjamin. Nang makakuha ng tamang pagkakataon ay agad niyang sinaksak ito sa tagiliran.
Sinundan niya pa yun, pero nakalayo na kagad si Mang Efren. Nagbago na ng anyo ang matanda nang magalit ito sa ginawa niya. Walang ano-ano, mabilis na nakalapit ang aswang sa binata. Kinalmot nito si Benjamin. Hindi pa yun nakontento, kinagat pa nito ang hita ni Benjamin. Buti na lamang ay nagawa nitong tusukin si Benjamin sa mata, kaya kahit papaano ay nagkaroon siya ng pagkakataong makabangon. Iika-ika itong tumayo. Kukunin na sana nito ang kutsilyong nabitiwan, pero bigla siyang sinipa sa mukha ni Mang Efren. Bulagta ang binata. Umikot ang paningin nito. Muling umibabaw si Mang Efren kay Benjamin. Akmang tatapusin na sana nito ang lalaki, pero nagulat na lamang ito na makaramdam na ito ng hapdi sa likuran. Pinagsasasaksak ito ni Anita ng ilang beses. Tinatadyo ng dalaga. Doon niya ibinuhos ang lahat ng kanyang galit. Napaatras si Mang Efren. Umagos na ang dugo nito. Nalilisik ang mga matang nakatingin kay Anita. Wisit kang babae ka! Ang kapal ng mukha mong bakelam, wala ka namang kwenta! Dapat sa'yo, maagang pinagpapahinga! Lalapit pa sana ito kay Anita, pero hinawakan ito ni Benji sa paa. Kaya naman hindi na ito napilitang makalapit sa dalaga. Malakas na sampal ang natanggap ni Anita. Sa lakas ng sampal ay bumagsak siya kaagad. Nanlalabo ang kanyang paningin sa sobrang hilo. Naramdaman na lamang niyang hawak-hawak na ni Mang Efren ang kanyang buhok. Humaba ang kuko ni Mang Efren habang nakatingin sa liig ng babae. Lalagyan kita ng gripo sa leeg mo! Visit! Isang palaso ang tumarak sa bandang batok nito. Dumating si Mang Pepe. Wala man lang itong kagalos-galos. Agad itong lumapit sa aswang. Si Mang Efren naman ay lumayo muna saglit. Bakit ba sa tuwing gusto ko ng pumaslang saka may humahad lang? Banas na ako sa inyo, ha? Kanina pa tumatakas ang dugo ko. Akala ko ba malakas ka? Bakit mas sinabol mo pang mahihina kaysa harapin ako? Nakakatamad kang kalaban Mas marami pa tayong pinag-uusapan kaysa magpatayan. Kung patayan ang gusto mo, pwede naman natin ituloy ngayon. Binunot na ng matandang albularyo ang mahaba nitong itak na kinakalawang na ang patalim. Pumorma na si Mang Pepe. Napangiti na lamang si Benjamin nang makita yon. Alam kasi ng binata na kapag gano'n na ang tindig ni Mang Pepe, seryosong-seryoso na ito sa laban. Si Anita naman, bagamat malinaw na ulit ang kanyang paningin, hindi pa rin siya makatayo. Nakikita niya ang mga nangyayari pero wala siyang magawa. Parang panandali ang nakomatos ang kanyang katawan. Benjamin, Anita, igaganti ko kayo sa siraulong ito. Manood na lamang kayo at magpahinga. Tingnan natin kung tumagal ka sa akin. Babalasahin kita, makikita mo! Parang mabangis na hayop na lumusob si Mang Efren. Ang mahaba nitong kuko ang nagsisilbi nitong sandata. Pero madali lang yung nasasalag ni Mang Pepe gamit ang itak nito. Kalaunan, tinamaan si Mang Pepe sa balikat. Pero hindi yun naging dahilan para mapabagal ang kanyang galaw. Tila walang nangyari. Normal pa rin ang kilos. At ang bawat wasiwas nito ng itak ay nagdudulot pa rin ng pagkabahala kay Mang Efren. Nagkaroon na ng pagtataka ang aswang. Hindi nito malaman kung papaanong tumatagal ang matandang gaya ni Pepe. Si Mang Pepe naman, ilag lang ng ilag. Binabasa nito ang bawat kilos ng kalaban. Mga ilang sandali lang, nakakuha na ito ng tamang pagkakataon. Isang malakas na hataw ng itak ang ginawa nito sa tagiliran ni Mang Efren. At dahil dito, tila natigilan ng aswang. Nanlalaki ang mga mata. Hindi makapaniwala sa nangyari. Pinagbibigyan lang kita kanina. Dalawak mo 3 sibilyan. Pero ngayong wala akong dapat na alalahanin pa. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na ako. Bakit? Sino ka ba? Isa ka ba sa anak ng mga sinaunang manunugis na nagnakaw sa baryong ito? Oo. Ako ang isa sa anak nila. At hindi nila ninakaw ang baryong ito. Kayo ang unang nagpalaya sa mga taong naririto noon. Binawi lang ng mga ninununapin ng lupain ito. Kasinungalingan! Pagmamayari ng mga aswang ang baryong ito. Hindi ko sa inyo!
Wala na akong pakialam kung anong gusto mong paniwalaan. Ang malaga na lang sa akin ay narito ako para pigilan ka sa mga pinaplano mo. Bigla na lamang lumundag ang matandang aswang papunta sa kinahihigaan ni Anita. Sa puntong ito, nagkaroon na naman ng kahinaan si Mang Pepe. Masyado itong nalibag sa pakikipag-usap. Hindi na nito namalayan ang distansya lang pala ng dalaga sa aswang ay malapit lang. O ano? Hindi ka yata makapagsalita. Bakit? Takot ka bang mapahamak siya? Duwag! Isa ka malaking duwag! Manahimik ka dyan! Wala kang ibang gagawin dito kundi ang maging kapalit ang buhay niya. Ngayon, albularyo, mamili ka ulit. Ikaw o ang buhay nitong babae na ito. Mang Pepe, hayaan mo ako. Piliin mo ang sarili mo. Tuso talaga mga aswang kahit na kailan. Pero para sabihin ko sa iyo, hindi mo ako mapapaslang kahit gamitin mo pa sa akin ang babaeng yan. Ha! Sinasabi mo bang mas pipiliin mo ang sarili mo kaysa sa kanya? Mismo! Anong klaseng pinuno ka? Siya na rin naman ang nagsabi, di sige. Sige! Akala mo hindi ko itutuloy? Manood ka! Nang dadakmay na ni Mang Efren ang dalaga sa leeg, ay bigla na lamang itong nakaramdam ng sakit ng ulo. Nabitiwan niya ulit ang babae. Napahawak pa matandang aswang sa ulo niya na sobrang sakit. Anong nangyayari sa akin? Hindi ko suot ang pulseras kanina kaya mo kong hawakan. Pero ngayon, pasensya ka na lang. Kung kanino mo pa sana sinuot yan, di sana. Hindi ka nabitbit. Pasensya na. Akala ko kasi kasama kita sa lahat ng oras kanina eh. Kaya naging kampante ako na hindi suotin to. Katangahan yan. Pambihira ka naman, oh. Natuna ang atensyon nila kay Mang Efren. Hilong-hilo pa rin yun dahil sa pulseras na proteksyon ni Anita. Hindi na nagsayang ng oras si Mang Pepe. Mabilis itong tumakbo palapit at saka itinarak na ang itak sa tiyan ng aswang. Pero nagawa pang makapalag ni Mang Efren. Hinawakan nito si Mang Pepe sa balikat. Pinisil nito ng madiin ang parting yon. At sa puntong ito, nakaramdam na rin ng sakit ang albularyo. Hindi ako papayag na ako lang ang mamamatay. Isasama kita sa impa. Managinip ka ng gising. Mauna ka na ron. Sa langit ang destinasyon ka. Buong puwersang mas ibinao ni Mang Pepe ang itak. Paghugot niya, tumagas ang dugo mula roon. At kahit natakpan nito ng malapad nitong palad ang tama nito, malakas pa rin bumubulwak ang pulang likido. Totoo ba ito? Totoo bang natalo mo ako? Anong nangyari? Hindi ka pa nananaginip. Lahat ng nararamdaman mo ngayon ay totoo. At lahat ng yan ay dahil sa kasamaan mo. Hindi ako papayag na hindi makabawi sa baryong ito. Kalaban ako hanggang sa... Nadapa na ang matandang aswang. Sinusubukan nitong makabangon pero kapag naitutukod na nito ang isang tuhod ay muli itong bumabagsak. Maya-maya lang din ay nalagutan na rin ng hininga ang pinuno ng mga aswang. Benjamin, Anita, natalo na natin siya. Magaling ang ginawa niyong katapangan, lalong-lalo ka na, Anita. Masyado mo kong pinahaga ngayon. Mang Pepe, yung katawan ko, bakit hindi ko maigalaw? Huwag ka mag-alala, akong bahala sa'yo. May babalik ko rin ang lakas mo. Benjamin, kaya mo pa bang tumayo? Oho, ako nang bahala kay Anita. Ako na humbubuhat. Pabalik na mga kasamahan natin. Pagbalik nila, ideklara na natin ang pagkapanalo natin mga manunugis. At susunugin natin ang lahat ng mga bangkay ng mga aswang. Matapos ang laban na yon, agad na dinala si Anita sa bahay ni Mang Pepe. Mayroong mga pinainom sa kanyang halamang gamot. Mga likidong nagbabalik umano ng mga enerhiyang nawala. O mga lakas ng ugat na naapektuhan dahil sa pagkakaalog ng ulo. Umaga na nang maging maayos ang pakiramdam ng dalaga. Nakabalik na rin ang kanyang lola at kapatid. Po, anong nangyari? Ayos ka na ba? La, ayos lang ako. Nasaan si Nitoy? Bakit hindi niyo kasama? Naroon, kasama ni David. Pinakain ko na muna kasi gutom na raw siya eh. La, mahusay po ba ako? Ay Diyos ko naman, oo naman. Muntik-muntikan ka na nga mamatay eh. Mabuti naman at nagkamalay ka na pala. Naigagalaw mo naman na maayos ang katawan mo. Opo,
Maraming salamat po sa inyo. Salamat naman sa Diyos kung ganon. Magaling ang ginawa mo, Anita. Hindi ka naman manunugis pero pinakita mong kaya mo rin protektahan ang pamilya mo at ang ibang tao. Napangiti na lamang na malapad ang babae. Tinulungan na lamang siyang makabangon ni Benjamin at saka sabay na rin silang lumabas para mag-agahan. Sa mga sumunod na araw, unti-unti na rin naging maayos ang kanyang pakiramdam. Hindi na niya nararamdaman ang hilo. Kinakaya na rin niyang pumasok sa ekstrang trabaho. Matapos ang madugong labanan sa pagitan ng mga manunugi sa Taswang, naging panatag na rin ang kalooban ng mga tao. Mas naging maayos na rin ang pagtulog ng lahat. Wala nang pagkabahala sa gabi. Nadadaanan na rin ang karaniwang daanan ng mga batang pumapasok sa eskwelahan. Sa kabila ng mga nangyari, mas pinili pa rin ni Anita na mamuhay bilang simpleng babae. Mas gusto niya ng buhay na payapa at ang tanging iniisip lamang ay ang kanyang pamilya. Ganun pa man, naging parte na rin ng buhay niya sila Benjamin. Mas lumalim ang kanilang samahan at pamilya na rin ang naging turingan. Hindi pa man tuluyang umuunlad ang kanilang buhay, pero masaya pa rin si Anita dahil kasama niya ang kanyang lola at kapatid sa lugar na tahimik, payapa at napupuno lamang ng pagmamahal. Kontento na siya sa bagay na yon at wala na siyang mahihiling pa kundi ang kaligtasan at kapayapaan ng kanyang mga minamahal. Wakas,